Sa sinaunang digmaan ng mga tao laban sa mga demonyo, lumitaw ang isang alamat na bayani na nagngangalang Matyas, kilala sa kanyang walang kahirap-hirap na mga tagumpay laban sa mga nilalang ng kadiliman. Minsan niyang hinarap ang isang dambuhalang dragon at tinalo ito ng may matinding kadalian. Pagkatapos ng laban, pinagmunahan ni Matyas ang tunay niyang layunin sa buhay, ang patuloy na makipaglaban sa mga halimaw upang higit pang mapaunlad ang sarili. Ang mahiwagang tatak sa kanyang kamay ay sumasagisag sa kanyang walang hanggang pagnanais na maging mas malakas. Ngunit ang tatak sa kamay ni Matyas ay hindi iisa, taglay niya ang tatlong magkakaibang marka. Ang una ay kumakatawan sa paglikha at paggawa, ang ikalawa ay nagpapalakas sa panloob na enerhiya, at ang ikatlo ay nakatuon sa mabilisang pag-atake gamit ang mahika. Upang maabot ang sukdulang antas ng lakas, hinanggad ni Matyas na makamtan ng ikaapat na marka, isang tanda na nakapokus sa malapitan at direktang labanan gamit ang mahika. Gayunman, ang ganoong marka ay likas sa kapanganakan at hindi maaaring makamit sa normal na paraan. Dahil dito, nagpa siya si Matyas na muling isilang sa isang bagong mundo kung saan maaari niya itong makuha. Pagdating sa bagong mundong iyon, si Matyas ay muling isinilang. Sa edad na 12, bumiyahe siya patungong kabiserang kaharian kasama ang kanyang ama sakay ng karwahe upang magpatala sa sentral na akademya, isang paaralan ng mahika at pakikidigma. Sa kabila ng kanyang murang edad, taglay na niya ang kapangyarihang lagpas pa sa karaniwang antas ng mga mag-aaral, dahilan upang mapabilang siya sa mga kukuha ng pagsusulit sa pagpasok. Ng sigla at pag-asa, ipinahayag niya sa kanyang ama ang kanyang pananabik na maging mas malakas, subalit pinaalalahanan siya ng ama na huwag hayaang manaig ang sobrang pagkasabik. Habang nag-uusap sila tungkol sa kabisera, biglang nagbabala si Matyas sa kanyang ama na may isang napakalaking nilalang na malapit sa kanila. Tinawanan lang ito ng ama, sinasabing wala ng ganoong mga halimaw sa lugar na iyon. Ngunit ilang sandali lang, sumulpot ang isang higanteng kalansay na halimaw sa kanilang harapan. Hinaharangan ng daan, natigilan ng kanyang ama sa takot, inakalang isang multo iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Matyas, hinugot niya ang kanyang espada at winasak ang halimaw sa isang iglap. Pagbalik niya sa karwahe, kalmado niyang sinabi sa ama na ipagpatuloy ang kanilang biyahe. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang mga marka, kayang palakasin ni Matyas ang kanyang pisikal na kakayahan at labanan maging ang pinakamabangis na nilalang, lahat ng iyon ay ginagawa niyang parang walang kahirap-hirap. Pagdating nila sa kabiserang kaharian, agad niyang napansin kung gaano ito kaiba sa payak na bayan na kanyang kinalakihan. Habang naglalakad siya sa masisiglang kalye, namamangha sa mga naglalakihang gusali at mga tanawing bago sa kanyang paningin, bigla niyang narinig ang isang tinig ng babaeng galit na galit sa isang gusali, humihingi ng bagong espada dahil nasira raw ang sandata ng kanyang kasama. Nang silipin niya, napagtanto niyang iyon pala ay pandayan ng bakal. Ang panday, bagamat kalmado, ay pinapayuhan ng babae na huwag magalit at sinabing gagawin niya ang kailangan nito. Nagpaumanhin ang babae at ipinaliwanag na habang pinoprotektahan siya ng kanyang kasama mula sa isang malakas na halimaw, nabasag ang espada nito. Umiling ang panday at sinabing hindi siya makagagawa ng mahikang espada gaya ng ginamit ng kanyang kasama, ngunit maaari siyang gumawa ng matibay na karaniwang sandata. Tahimik na pinagmasdan ni Matyas ang mga gawa ng panday at napagtanto niyang dekalidad nga ang mga ito, ngunit walang anumang mahikang kapangyarihan. Lalong nainis ang babae at nakiusap na sana ay makagawa ito ng espada na may mahika, dahil kukuha ng pagsusulit sa akademya ang kanyang kasama kinabukasan at kailangan nito ng maayos na sandata. Nanatiling matatag ang panday at sinabing kung gusto nila ng sandatang may mahika, mas mabuting humanap sila ng iba. Sa takot at pag-aalala, sumigaw ang babae na ang mga karaniwang espada ay masyadong mabigat at mahirap gamitin. Doon ay lumapit si Matyas at kalmadong nagsabi na siya mismo ang maaaring magpuno ng mahika sa espada. Nagsimangot ang panday, iniisip na nagmamagaling lang ang bata upang makuha ang atensyon ng babae, at binalaan siyang huwag magyabang sa kakayahang imposible. Ngunit ipinaliwanag ni Matyas na bagaman hindi pa ganap ang ikaapat niyang marka, sapat na iyon upang gawin ang kinakailangang enchantment. Bago pa makapagsalita muli ang panday, mabilis na iniabot ng babae kay Matyas ang isang batong mahika, bumili ng espada mula sa pandayan, at buong tiwalang ipinagkatiwala ito sa kanya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Alma Labor.
At inamin niyang tumakas siya mula sa kanilang bahay upang takasan ang sapilitang kasal na ipinag-utos ng kanyang ama. Magalang namang yumuko si Matyas at ipinakilala ang sarili bilang Matyas Hildesheim R, ngunit sinabing maaari na siyang tawagin lamang na Matyas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kaibigan ni Alma na si Luri, na nagtanong kung ano ang nangyari sa panday. Masiglang ipinakilala siya ni Alma kay Matyas at sinabing gagawa ito ng mahikang espada para sa kanila. Kinuha ni Matyas ang bagong bili nilang espada, ipinasok ang batong mahika, at mabilis na nagsagawa ng steel cutter spell kasabay ng stamina enhancement spell, ginawang mahikang espada ang sandata sa loob lamang ng 1 segundo. Iniabot niya ang kumikislap na espada kay Luri at kalmadong sinabi, "Subukan mo ito ngayon." Inilapit ni Luri ang espada sa mesa, at sa isang iglap ay naputol ito nang walang kahit anong pagtutol. Namangha ang lahat sa tindi ng kapangyarihang bumabalot sa espada, at higit pa sa kagaanan ng pagkakagawa ni Matyas nito. Ipinaliwanag niya lamang na wala naman iyon, isang simpleng mahika lang. Kinabukasan, nagsimula ang pagsusulit sa praktikal na labanan, na magsasabi kung sino ang tatanggapin sa akademya. Sinusuri rito ang kasanayan sa espada at kakayahan sa mahika. Nagulat si Luri nang makitang kasali rin si Matyas sa mga kukuha ng pagsusulit. Pagkatapos ng bahagi ng taktika, napabuntong hininga si Alma at sinabing napakahirap noon ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya. Sumunod na sinuri si Luri sa kanyang fencing. Kaagad na napansin ng instruktor ang ilang butas sa kanyang porma at sinamantala iyon, sinasabing magaling nga siya ngunit kailangan niyang bawasan ang mga puwang sa depensa. Bago pa ito makabawi, napansin ng instruktor na basag na ang kanyang espada. Laking gulat niya nang makitang itinutok na ni Luri ang kanyang sandata sa kanyang noo, mahigpit na sinasabing sumuko na siya. Nang tanungin kung saan galing ang ganoong espada, sinabi ni Luri na si Matyas ang nagbigay ng mahika rito. Nang sumapit ang pagkakataon ni Matyas, hinarap niya ang pinakamalakas na instruktor ng akademya. "Kaya ikaw pala ang nagpalakas sa espada ni Luri," wika ng lalaki. "Ako si Hill, ang punong tagasanay. Sabihin mo, anong mga kasanayan ang minana mo sa iyong ama, si Castor?" Nagulat si Matyas na kilala ni Hill ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Hill na matagal na silang magkakilala at siya mismo ang magpapatakbo ng kanyang pagsusulit. Nang magsimula ang kanilang laban, tinaas ni Hill ang espada nito. At agad na napansin ni Matyas ang ilang kahinaan sa pagkakahawak nito, tanda ng pagiging kumpiyansa. Ngunit ipinaalala niya sa sarili na ito ay isang pagsusulit lamang, kaya't gagamitin niya ang kaunting bahagi lamang ng kanyang tunay na lakas. Nagtagpo ang kanilang mga espada na may matinding puwersa. Sa kabila ng maliit na pangangatawan, mahusay na naiparada ni Matyas ang mga mabibigat na atake ni Hill. Umigting ang laban hanggang sa maabot ni Matyas ang isang tumpak na atake na nagpabagsak sa espada ni Hill. Tumilapon ito sa malayo, napilitang umamin ng pagkatalo ang punong tagasanay, habang nabigla ang lahat ng nanonood sa pambihirang lakas ng bagong estudyante. Nang sumapit ang pagsusulit sa mahika, tinawag ng tagasuri si Luri upang mauna. Kinakailangang magpalabas ang bawat estudyante ng magic arrow at tamaan ang 5 magkakahiwalay na target. Inilabas ni Luri ang kanyang fire magic at pinakawalan ang isang palaso ng apoy na tumama ng eksakto sa unang target. Agad napansin ni Matyas na gumagamit siya ng sinaunang anyo ng mahika na tinatawag na chanteng, kung saan sinasabi ng bibig ang orasayon habang ina-activate ng mga kamay. Ang problema rito, kapag inatake habang nagbabanggit ng orasayon, hindi maipapalabas ang mahika. Para kay Matyas, napakaluma ng ganitong estilo at hindi niya maunawaan kung bakit ginagamit pa rin ito ng mga tao. Sa kabila nito, matagumpay na tinamaan ni Luri ang lahat ng target, kaya't pinagpugayan siya ng mga guro at mag-aaral. Nang si Matyas naman ang tinawag, tinanong niya ang tagasuri kung maaari siyang gumamit ng fire arrow spell. Tumugon ng instruktor na iyon ay isa sa pinakapayak na mahika, kaya't hindi niya kailangang gawin iyon maliban kung gusto niya. Ngumiti lamang si Matyas at pinakiusapan siyang umatras ng kaunti para sa kaligtasan. Pagkatapos, nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita, pinakawalan ni Matyas ang isang napakalakas na bugso ng enerhiya. Ang kanyang silent spell ay tumama sa lahat ng target ng sabay-sabay, winasak ang mga ito at nag-iwan ng napakalaking hukay sa lupa dahil sa lakas ng pagsabog. Matapos ang pagsusulit, sina Matyas, Luri,
at Alma ay opisyal na tinanggap sa akademya. Sa seremonya ng pagbubukas, tumayo sila sa hanay ng mga bagong mag-aaral, lahat nakasuot ng uniporme ng akademya. Maayos na nakahanay ang mga estudyante nang lumapit sa entablado ang punong guro upang magsalita. Ipinakilala niya ang sarili bilang Edward, at agad na sinabi niyang ayaw niya ng mahabang talumpati, kaya't magiging maikli lamang siya. Ipinaliwanag niyang ang unang akademya ay malaki ang pagkakaiba sa ikalawang akademya at sa iba pa, dito. Tanging ang mga tunay na may pambihirang kakayahan lamang, anuman ang pinagmulan o yaman, ang magtatagumpay. Pagkasabi niya nito, agad siyang bumaba sa entablado. Habang bumababa si Edward, tinawag niya si Matias mula sa hanay ng mga mag-aaral at inutusan itong pumunta sa kanyang opisina pagkatapos ng seremonya. Kinagabihan, habang kinakabahang naglalakad si Matias papunta sa opisina ng punong guro, bumulong siya sa sarili, iniisip na baka siya ay mapatalsik dahil sa pagkasira ng bahagi ng lugar ng pagsusulit. Bago pa siya makatok, nagulat siya nang marinig ang boses sa likuran, si Edward mismo, kalmadong nakatayo roon. "Pumasok ka," wika ng punong guro. Sa loob ng silid, ikinagulat ni Matias na naroon din ang lahat ng mga instruktor ng akademya. Diretso siyang kinausap ni Edward, "Natalo mo ang punong kabalyero at ipinamalas mo pa ang silent magic sa iyong pagsusulit. Anak ka man ni Castor, malinaw na higit pa roon ang iyong kakayahan. Ngunit hindi ako narito upang tuklasin ang iyong mga sikreto. Ang kailangan ko ay tulungan mo akong suriin ang pagganap ng iyong mga kaklase sa panahon ng pagsusulit." Pagkatapos ay tinanong siya ni Edward kung bakit karamihan sa mga salamangkero ay patuloy pa ring gumagamit ng luma at mabagal na paraan ng mahika, ang pagbigkas ng orasayon gamit ang dila, sa halip na pag-aralan ang mas mataas at mabisang sining ng silent magic. Nagulat si Matias nang sabihin ni Edward na wala ni isang tao sa buong syudad ang marunong gumamit ng silent magic. Ipinaliwanag ng punong guro na sinusubukan ng karibal na akademya na buhayin at pag-aralan itong muli. Subalit dahil ang unang akademya ay pinopondohan ng mga mayayamang patron, napipilitan silang manatili sa mga lumang turo. Nang suriin ni Matias ang aklat ng mga tagubilin ng akademya, agad niyang napansin ang kalumaan nito. Ipinaliwanag ni Edward na sa nalalapit na paligsahan, nais niyang gamitin ng kanilang akademya ang silent spells upang patunayan ang bisa nito sa harap ng hari at ng mga maharlika. Hiniling niyang si Matias mismo ang magturo nito sa mga mag-aaral. Nang magsimula ang mga aralin, nagulat ang lahat ng estudyante nang malaman nilang si Matias ang kanilang magiging tagapagturo. Hiniling ng tagapangasiwang guro na magpakita siya ng halimbawa. Lumipad si Matias sa ere, at mula sa kanyang kamay ay kumawala ang mga apoy na tumama sa lahat ng target nang hindi siya nagsasalita ng kahit isang salita. Ngunit iginiit ng tagasanay na hindi lamang si Matias ang marunong ng silent magic. Kaya tinawag niya ang isa pang instruktor. Nagpalabas ito ng apoy mula sa espada, ngunit isa lamang ang nataman niyang target. Ipinagmamalaki ng tagasanay na isang araw pa lamang siyang sinasanay ni Matias, ngunit nagkaroon na siya ng ganitong kakayahan. Habang nagpapatuloy ang sesyon, nagsimula ng subukan ng lahat ng mag-aaral ang silent magic. Halos mapasigaw sa tuwa si Alma nang magtagumpay siya sa unang beses at agad niyang ipinaalam ito kay Matias. Nang suriin naman ni Matias ang mana ni Luri, natuklasan niyang ubos na ito, at doon napagtanto ni Luri na may kakayahan si Matias na maglipat ng mahikal na enerhiya sa iba sa pamamagitan lamang ng paghawak. Pagkalipas ng isang buwan, matagumpay na natutunan ng buong klase ang silent magic. Sa araw ng dakilang paligsahan, nagtipon ng buong akademya sa gitnang plaza upang panoorin ang mga mag-aaral. Kabadong sinabi ni Luri na sana wala sa kanilang makakaharap ang mga piling mandirigma mula sa unang akademya. Nagtanong si Matias kung sino ang mga iyon. At ipinaliwanag ni Luri na sila ang mga pinakamakapangyarihang estudyante ng unang akademya. Tuwing malapit ng manalo ang karibal na akademya, isa sa mga pinunong iyon ang laging nakikialam, dahilan upang sila'y matalo. Biglang nagliwanag ang marka sa kamay ni Matias, at binalaan niya si Luri na ang isa sa kanilang mga kalaban ay may kapangyarihang 10 ulit na mas malakas kaysa sa kanya. Nabigla si Luri at sinabing ang ganoong antas ng lakas ay katumbas ng isang demonyo. Nagtanong si Matias kung talaga bang mga kaaway ng tao ang mga demonyo. At ipinaliwanag ni Luri na oo, sila ay mga nilalang na labis ang lakas, na kahit pinagsamang mahika ng buong kaharian ay hindi kayang patumbahin kahit isa lamang.
Nagsimula ang paligsahan, at humakbang si Matias upang harapin ang tatlo sa mga piniling lider. Dahil sa pagkakalamang ng bilang, mabilis siyang napasuko ng mga ito. Tinukso nila siya, tinatanong kung natakot bang lumaban ang kanyang mga kasamahan. Samantala, napabuntong hininga ang punong guro ng ikalawang akademya at sinabing tila wala na silang pag-asang manalo, ito na raw ang ika-65 sunod na pagkatalo laban sa unang akademya. Habang nagtatawa ang mga piniling lider kay Matias, bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa kanila, at natuklasan niyang mga demonyo pala ang mga ito, nagkukubli lamang sa anyong tao. Sa susunod na yugto, sabay na umatake sina Lena at Jess gamit ang buong lakas. Ngunit nanatiling kalmado si Matias at tinamaan silang pareho ng isang malupit na hampas. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang mga demonyo ang ugat ng kahinaan ng sangkatauhan at ang dahilan kung bakit nawala sa mundo ang silent magic. Pagkatapos nito, hinarap niya ang huling piniling lider. Pumutok ang labanan sa tindi ng kapangyarihan. Gumamit si Matias ng counterspell na nagbasag sa madilim na mahika ng kalaban, saka siya sumugod at sinaksak ito ng kanyang espada. Biglang bumuka ang napakalalaking pakpak ng demonyo habang nabigla ang buong manonood. Nalantad ang katotohanang ang unang akademya ay nandaraya, gumagamit ng demonyo na nagkukunwaring estudyante. Tumayo ang punong guro ng ikalawang akademya at inutusan ng mga kawal na ipagbigay alam sa palasyo ang natuklasan. Sinubukan ng demonyo na tumakas, ngunit sinundan ito ni Matias at tinamaan ito sa himpapawid. Nabali man ang kanyang espada, nagulat si Edward na nagawang patumbahin ni Matias ang isang demonyo. Sa sandaling iyon, muling bumalik kay Matias ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, bilang si Gaius, ang pinakamakapangyarihang pantas na minsang pumatay ng libu-libong demonyo nang walang hirap. Pagkatapos ng laban, tinanong niya ang punong guro kung bakit ganoon na lamang ang pagkagulat ng lahat sa pagpatay niya sa isang mahina lamang na demonyo. Malungkot na tugon ni Edward, sa kasaysayan ng sangkatauhan, wala pang sino man ang nakatalo, o kahit nakalaban, ng isang demonyo. Ilang araw matapos ang insidente, ipinatawag sila ni Matias ng hari. Pinuri ng monarko ang kanilang katapangan at inamin na, sa karaniwang kalagayan, dapat ay ipahayag niya sa buong kaharian ang tagumpay ni Matias, bigyan siya ng lupain, at magsagawa ng engranding pagdiriwang. Ngunit upang maiwasan ang malawakang takot sa katotohanang nakapagtatago ang mga demonyo sa anyong tao, pinili ng hari na panatilihing lihim ang pangyayari. Binanggit din ng hari na narinig niyang naghahanap si Matias ng isang espadang may mahika. Ipinangako niyang bibigyan siya nito, dahil 2 araw na ang nakalilipas ay may panday na lumapit sa palasyo, nag-aangking ang enchantment ng espada ay gawa ng isang batang lalaki, at kakailanganin ng 3 buwan bago ito matapos. Sinabi ng hari na 3 buwan ay napakaikli, ngunit iginiit ni Matias na sapat na iyon para makamit niya ang marami. Ang una niyang layunin ay ang pagbuo ng napakalaking harang sa paligid ng kaharian upang hadlangan ang paglusob ng mga demonyo. Ang harang ay pagaganahin ng isang artifact na makalilikha ng permanenteng kalasag, at kung magsasanib puwersa ang lahat ng estudyante ng ikalawang akademya, matatapos ito sa loob lamang ng 1 buwan. Kasabay nito, iminungkahi niyang ipagpatuloy ng lahat ang pag-aaral ng silent magic. Bagaman nag-aalinlangan, itinalaga ng hari si Matias bilang komandante ng kampanya ng depensa. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa pagpatay ng isang demonyo ng mag-isa. Bumisita si Matias sa arsenal upang kunin ang mga hindi nagamit na kagamitan at nagsimulang maghanda para sa konstruksyon. Kinabukasan, bumalik siya sa akademya at natuwa sa kahangahangang pag-unlad ng kanyang mga kaklase sa silent magic. Nakipagkita siya kina Luri at sa kambal na sina Diaz upang talakayin ang mga materyales na kailangan para sa harang. Si Luri, nabihasa sa espada at pana ngunit mahina sa malapitan, ay tinuruan ni Matias ng bagong mahika na nagdodoble sa bilis at lakas ng kanyang mga palaso, kaya't kayanan nitong makipagsabayan sa mga atakeng pangmalapitan. Nagsimula ang tatlo, sina Matias, Luri, at Alma, na manghuli ng mga demonyo sa ilalim ng akademya, kung saan labis na nabigla si Luri nang matuklasan niya ang isang pugad ng mga halimaw. Inutusan ni Matias si Alma na maramdaman ang ugnayan niya sa kanyang palaso na parabang ito ay bahagi ng kanyang katawan, upang matamaan niya ng eksakto kahit ang gumagalaw na mga target. Pagkatapos ng masusing pagsasanay, nagtagumpay si Alma na mapabagsak ang 2 halimaw gamit lamang ang isang palaso.
Habang mag-isa si Alma na naglakbay pa lalo sa kailaliman ng mga lagusan, pinaalalahanan siya ni Matias na tipunin ang mga Demon Stone na iniiwan ng mga nilalang. Sa kanilang daan, gumamit si Matias ng isang simpleng mahika upang buwagin ang maliit na hadlang at dinampot ang isang nahulog na ladrilyo. Ipinaliwanag niya na ito ay yari sa Drodin metal, isang napakahalagang sangkap sa paglikha ng mga sandata. Nagduda si Luri kung maaari ba talagang mabasag iyon, kaya ipinakita ni Matias na sa pamamagitan lamang ng purong enerhiya ng mahika, maaari itong linisin at hubugin. Matapos nilang ibenta ang mga nakalap mula sa lagusan sa Adventurers Guild, napansin nilang halos lahat ng tao sa loob ng bulwagan ay nakatingin sa kanila. Tinanong ni Luri ang kawani kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga tao, at ipinaliwanag ng babae na karamihan sa mga estudyante mula sa bagong akademya ay mga monster hunter na ngayon, mas malalakas at mas bihasa kaysa sa mga galing sa unang akademya. Dahil sa matinding pagsasanay ni Matias, mabilis ang pag-angat ng antas ng kanilang lakas kaya't hinahangaan sila, lalo na ng mga nakababatang estudyante. Nang tanungin ng kawani kung paano niya sila matutulungan, sagot ni Alma ay nais nilang ibenta ang ilang these tools. Namangha ang babae, dahil ang mga materyales ng these ay mahigpit na ipinagbabawal at tanging mga may pahintulot ng hari at napakalakas na salamangkero lamang ang maaaring magkaroon nito. Lalong nabigla siya nang malaman na si Matias, na may crest of failure, ay may ganitong kagamitan at ibinebenta pa ito. Biglang nagbukas si Matias ng mahiwagang portal at mula rito ay pinalabas niya ang isang napakalaking ahas, saka tinanong ang babae kung magkano ang halaga nito. Sa takot, nawalan ng malay ang kawani, hindi makapaniwalang siya mismo ang nakapatay sa halimaw na iyon. Hindi alam ng babae ang ginamit ni Matias na advanced storage spell. Kalaunan ay inamin niya na narinig na niya noon ang tungkol sa ganitong mahika, ngunit hindi niya akalaing tunay itong umiiral. Maging sina Luri at Alma ay napahanga. Nang mapagtanto nilang kayang itago ni Matias hindi lamang ang dambuhalang ahas kundi pati na rin ang malaking magic stone na kinuha mula rito. Ngunit para kay Matias, maliit pa iyon, ipinaliwanag niyang mas malalaki pa ang nakuha niya noon at mangangailangan pa siya ng higit na mas dakilang magic stone upang palakasin ang hadlang ng kaharian. Matapos masuri ang mga gamit, ibinigay ng kawani kay Matias ang kabuuang 750 gintong barya, isang napakalaking halaga. Pantay niyang hinati ito, tig 250 barya para kina Alma at Luri. At 250 para sa kanya. Tumutol si Alma at sinabing siya lang naman ang lumaban kaya't nararapat na siya ang tumanggap ng lahat, ngunit nagulat si Matias sa kanyang sinseridad at tahimik na tinanggap ang hatian. Bigla siyang napatigil at nagsabing kailangan nilang bumalik agad sa akademya. Nang tanungin ng mga dalaga kung bakit, sagot ni Matias ay papalapit ang 2 makapangyarihang aura, 2 demonyo na mabilis na paroroon sa ikalawang akademya. Samantala, sina Azriel at ang kanyang kasamang demonyo ay papalapit din. Determinado na ipaghiganti ang kanilang mga napatay na kasamahan, at mapangahas na inaakalang madali nilang dudurugin si Matias. Sinabi ni Matias kina Luri at Alma na may 2 demonyo, isa na mas malakas pa sa karaniwang diablo, at isa na mas mahina. Siya ang haharap sa malakas, at sa kanila ibibigay ang isa. Nang inig sa takot ang dalawa at nagtanong kung paano nila lalabanan ng isang demonyo, ngunit tiniyak ni Matias na sapat na ang kanilang kasalukuyang lakas. Habang naghahanda ang mga demonyo sa pagbitaw ng mahikang panghimpapawid, inunahan sila ni Matias ng isang biglaang pag-atake. Ngunit nasalag ito ni Azriel. Bagaman hindi pa nasa buong lakas, mas mataas pa rin ang likas na kapangyarihan ng mga demonyo kaysa sa tao, kaya napilitang gumamit si Matias ng taktika. Gumanti si Azriel gamit ang apoy na naglalagablab, ngunit kahit paubos na ang mana ni Matias, naitumbas niya ang atake sa pamamagitan ng pagpapalihis ng enerhiya. Alam niyang kailangan niya ng mas matalinong plano, kaya't nagkunwari siyang umurong. Hinabol siya ng mga demonyo hanggang marating nila ang kinaroroonan ni Alma. Pinaulanan ni Alma ng mahiwagang palaso ang isa sa mga ito, si Dryel, na nagpahina ng lakas at nagbagal ng kilos nito. Galit na galit si Dryel at inutusan si Azriel na patayin ang mga dalaga, ngunit agad itong hinarang ni Matias. Naisakatuparan niya ang unang bahagi ng plano, ang paghiwalayin ang 2 kalaban. Nagsimulang magbuo si Azriel ng napakalakas na mahika na imposibleng baligtarin, ngunit ginamit ni Matias ang kahinaan ng estruktura nito upang pigilan gamit ang counterspell.
Sumugod siya at sinaksak si Azriel ng espada, ngunit hindi pa rin ito sapat upang mapatay. Gumanti si Azriel ng sunod-sunod na atake, ngunit hindi niya matamaan si Matias. Nabigla siya sa galing ni Matias sa pakikipaglaban, at bago pa siya makarik, tinamaan siya ng matalim na hiwa sa likod. Sa matinding galit, lumipad si Azriel paitaas at sumugod mula sa ere, ngunit nasalubong siya ng isang mabilis na atake ni Matias sa kalagitnaan ng kanyang pagbaba. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Azriel. Isa kang halimaw, hindi tao. Muling sumugod si Matias, ngunit bago siya tuluyang makalapit, naramdaman niyang may nakatagong mahika sa mga atake ng kalaban. Nagpatuloy ang marahas na labanan, espada laban sa espada, mahika laban sa mahika, bawat galaw ay kalkulado. Sa huli, napagtanto ni Azriel na hindi siya magwawagi, ngunit dala ng kayabangan ay tumangging sumuko. Papalampasin kita ngayon, Matias, wika niya. Ngunit sa susunod na pagkikita natin, kamatayan mo na ang aking ibibigay. Ngunit bago siya makalayo, pinakawalan ni Matias ang isang silang spell na nagputol sa lahat ng mahika ni Azriel. Ginamit niya mismo ang enerhiya ng kalaban upang palakasin ang mahika, dahilan upang bumagsak si Azriel sa lupa, hindi na makakilos. Paglingon niya, nakita niyang magkasamang nakikipaglaban sina Alma at Luri sa isa pang demonyo, mahusay na ginagamit ang mga taktika na itinuro niya. Agad siyang sumali upang tapusin ang laban. Binalaan siya ng demonyo na kung magsasanib sila ni Azriel ay kaya nilang patayin sina Matias. Ngunit nagulat ito nang malaman na napatay na ni Matias si Azriel. Naglabas si Matias ng isang nakakasilaw na light spell, at napilitang takpan ng demonyo ang kanyang mukha sa sobrang sakit. Nang tangkain nitong tumakas, inutusan ni Matias si Alma na bitawan ang isang palaso, tinamaan nito ang pakpak ng demonyo at naputol iyon. Mabilis na sumugod si Matias at tinapos ito sa isang matalim na hiwa ng espada. Bumagsak silang tatlo, at nangako si Matias na tuturuan silang lumipad gamit ang mahika. Kaagad silang umalis bago pa man may makakita o magtanong kung paano nila natalo ang mga demonyo. Muli, humarap si Matias kasama ang guildmaster sa hari, ngayon ay kasama na sina Alma at Luri. Muling inalok ng hari na tuparin ang kanilang kahilingan. Humiling si Matias ng karagdagang damage stones. Nang tanungin ng hari sina Alma at Luri kung ano ang gusto nila, sabay silang humiling ng kayamanan. Natawa ang hari at inutusan ng kanyang mga tauhan na ibigay ang kanilang nais. Napansin ni Matias ang sagisag sa kanyang kamay at tumayo upang humingi ng pahintulot na magsalita. Hinarap niya ang isa sa mga bantay ng hari at mariing sinabi, "Ipakita mo ang iyong tunay na anyo." Ipinaliwanag niya na may mga demonyong nagmamasid sa kanila mula sa ibang dimensyon at sinusubaybayan ang bawat galaw nila. Nanatiling tahimik ang bantay kaya't pinakawalan ni Matias ang isang kidlat na tumama rito, dahilan upang ito ay mapasigaw. Tinanong niya ang hari kung kilala niya ang tinig, at tumango ang hari, iyon ay si Herard, ang nawawalang pinuno ng Wizards Guild, na matagal nang pinaghihinalaang especially iyan ng mga demonyo. Bagaman sugatan, hindi niya ito pinatay. Tinanong ni Matias kung may alam ang hari tungkol sa kakaibang enerhiya sa rehiyon, sapagkat nakaramdam siya ng resonansya nang sirain niya ang ugnayang mahika ni Herard. Doon lamang naalala ng hari na may matandang guho sa malayong bahagi ng kaharian, ang dating nayon ng mga demonyo. Nagboluntaryo si Matias na tuklasin ito at lipulin ang mga kalaban. Ngunit binalaan siya ni Luri na malayo iyon, halos 6 na buwang paglalakbay. Nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sina Matias, Alma, at Luri ay patungong Demon Village nang makatagpo nila ang isang dragon na nagngangalang Iris, isang dark dragon na ginamit ni Matias bilang kasangga sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila, nagising ang dragon at umatungal, "Mga dayuhan. Umalis kayo ngayon ng mapayapa, o lumapit pa kayo at haharapin ninyo ang kamatayan." Hindi natinag si Matias at marahang lumapit, sinabing, "Hindi mo pa rin ako natatandaan, hindi ba?" Nagbitaw ng mahika ang dragon, ngunit madaling hinarang ito ni Matias. Sa pamamagitan ng telepatiya, sinabi niya, "Ako si Gaius, ang nakipaglaban sa iyo sa ibang mundo. Ito lamang ang bago kong anyo sa mundong ito." Ipinaliwanag niyang wala siyang masamang hangarin at humihingi lamang siya ng tulong upang makarating sa nayon ng mga demonyo. Pumayag ang dragon ngunit ipinaliwanag nito na naputol ang isa nitong pakpak. Ikinwento rin nito kay Matias na matapos ang kanyang kamatayan sa dating mundo,
sumabog ang isang reaktor ng mahika sa kaharian ng tao, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa iba pang mga reaktor at nagbalik sa sangkatauhan sa panahong tila Stone Age. Ginamit ni Matias ang kanyang fourth crest upang ibalik sa dati ang pakpak ng dragon, sabay sabing, maaari ka nang muling lumipad, tulad ng dati. Namangha sina Alma at Luri nang mapagtanto nilang nakasakay sila sa isang dragon, at higit pa, kaya nilang makipag-usap dito. Bumulong si Luri kay Alma na totoo pala ang alamat tungkol sa mga pantas na sina Gaius at Riel, hindi niya alam na si Gaius ay si Matias mismo, at si Riel ay ang dating kasama nito. Inutusan ni Matias si Iris na panatilihin ang bilis ng paglipad sa 500 kilometro kada oras. At binalaan itong huwag lalampas doon upang hindi masira ang mga pakpak nito. Pagdating nila sa Demon Village, nabigla ang bantay sa tore nang biglang sumugod si Matias mula sa ere at biniyak ito sa kalahati. Agad niyang naramdaman ang parehong enerhiya ng mahika na nakita niya sa palasyo ng hari, at napagtanto niyang may dalawang demonyo roon, isa ay si Ard, ang tumakas na pinuno ng Wizards Guild, at ang isa pa ay mas makapangyarihang nilalang. Ngunit ngayong nabawi na ni Matias ang buong lakas niya. Handa siyang harapin silang dalawa. Biglang napasigaw sina Alma at Luri nang biglang bumagsak si Iris mula sa langit at naglanding ng may kalabog sa tabi nila. Pagkatapos ng kaguluhan, humingi ng tawad ang dragon, aminadong matagal na itong hindi nakalipad at nakalimutan na kung paano lumapag ng maayos. Tiningnan ni Matias sina Alma at Luri, bagaman nahilo at bahagyang nanginginig, ligtas naman silang pareho. Ipinaliwanag niya ang plano at gumamit ng telepathic spell upang makipag-ugnayan silang tahimik sa isa't isa habang naglalaban, para hindi marinig ng mga demonyo ang kanilang estratehiya. Sa huli, ipinagkatiwala ni Matias kay Luri ang bagong incantation na kailangan niyang pangalagaan. Pagdating nila sa palasyo ng mga demonyo, labis silang nagtaka sapagkat tila walang tao roon. Ngunit ipinaliwanag ni Matias na ginamit ng mga demonyo ang invisibility spell upang itago ang kanilang presensya. Ginamit ni Luri ang mahikang itinuro ni Matias at agad niyang naramdaman ang aura ng isang demonyo na nagkukubli sa sulok ng silid, bagaman may isa pa na hindi pa rin makita. Nagbitaw si Matias ng dispelling incantation na nagwaksi sa pagtatakip, at lumitaw ang pangalawang demonyo. Agad na inasinta ni Alma ang palaso nito. Nanatiling nakatayo ang demonyo. Waring hindi alam na natukoy na siya. Pinaulanan ito ni Luri ng palaso, umiwas ang demonyo, ngunit lumiko ang palaso sa likod ng kanyang ulo at tumagos direkta sa kanyang utak. Sa kabila ng matinding cloak ang magic ng nilalang, nanaig ang kapangyarihan ni Matias, at nanlaki ang mga mata ng demonyo sa hindi paniniwala. Ngumisi ang demonyo at sinabi, "Hindi ka maaaring si Matias. Ang tunay na siya ay nasa kastilyo, hindi siya makararating dito sa loob lamang ng isang araw." Mabilis itong sumugod, ngunit sinalag ni Matias gamit ang kanyang espada at inutusan si Alma na magpakawala pa ng isa pang bugso ng mga palaso. Tinawanan sila ng demonyo, sinasabing walang silbi ang mga iyon, bago gumanti ng atake. Ngunit habang siya ay kumikilos, bigla siyang nanghina, gumana na pala ang enchantment sa mga palaso ni Alma. Ayaw pa ring tanggapin ng demonyo ang pagkatalo at ginamit ang mahikang tinatawag na misfortune. Na pinalaki ang sarili nito sa dambuhalang anyo sa pamamagitan ng paggamit ng natitira nitong enerhiya. Nang akma na itong aabutin sila, nagulat ito dahil wala na ang grupo, biglang naglaho. Tumawa si Matias at sinabing, "Akala mo'y tumakas kami. Isa lang itong ilusyon. Ipinapakita mong dambuhala ka, ngunit sa totoo, napakahina mo." Tumama ang palaso ni Alma sa gitna ng bungo ng demonyo at agad itong namatay. Sa pagkatalo ni Herard, natapos ni na Alma at Luri ang kanilang gawain at sumama kay Iris habang si Matias naman ay humarap sa natitirang demonyo. Sa labas ng palasyo, inactivate ni Matias ang unang magic stone, na tumawag sa mahiwagang enerhiya ng karagatan, ang pangalawa, na naglabas ng maraming halimaw, at sa wakas, ang pangatlo, na nagpilit sa anumang demonyo sa langit na ipakita ang tunay nitong anyo. Lumitaw ang huling demonyo, at bagaman walang sino man ang nakahanda, agad itong nakilala ni Matias. Ngumisi ang nilalang at nagsabing, "Narinig ko ang mga sabi-sabi na tinawag kang halimaw ni Ard noon." Malamig ang tinig ni Matias nang tumugon. "Hindi ako halimaw, ngunit pinipilit mo akong gumamit ng sukdulang paraan upang wasakin ka." Hamon ng demonyo, "Ang lakas ko ay lagpas kay Ard. Ihanda mo ang sarili mo sa kamatayan."
Ngumiti lamang si Matias at sinabing, subukan mo, kung kaya mo. Mabilis na umatake ang demonyo ng sunod-sunod, samantalang kalmado si Matias na tinatanggap ang bawat hampas, sinusuri ang lakas at estilo ng kalaban upang matukoy kung paano ito tatapusin. Bigla itong naglabas ng mahika na nagputol sa braso ni Matias at nanguuyam na nagsabi, "Nasaan na ang yabang mo ngayon?" Lumapit ito at sinabing, "Piliin mo kung paano mo gustong mamatay." Ngunit handa na si Matias, bago pa magsimula ang laban, naihanda na niya ang isang regenerative spell. Habang ginagamot ang sarili, ganap niyang naanalisa ang kapangyarihan ng demonyo at natukoy ang lahat ng kahinaan nito. Kahit ulanin siya ng mga atake, walang tumama kay Matias. Malamig siyang natawa at sinabing, "Hinayaan kong putulin mo ang kamay ko sa kagustuhan ko. Ngayon, wala ka ng ibang kapalaran kundi ang kamatayan." Naging mapanuri ang demonyo, iniisip na baka ginamit ni Matias ang parehong lason na pumatay kay Ard. Sa desperasyon, ginamit nito ang Hyper Magic Circle, isang pinahusay na bersyon ng Misfortune, upang lamunin si Matias sa kapangyarihan. Ngunit gumanti si Matias ng isang nullification spell, agad nitong winasak ang mahika ng kalaban at ibinalik ito sa orihinal na anyo. Nabigla ang demonyo, wala pang sino mang nakakabaligtad ng gayong mahika. Nagmistulang ulap ito, sinusubukang magtago. Ngunit inasahan na ni Matias ang galaw na iyon, kayang ulitin at kontrahin ni Matias ang bawat mahika na ginagamit ng kalaban, sapagkat naunawaan na niya ito sa kanilang unang laban. Ganap ng walang pagtatago, napagtanto ng demonyo na huli na, ang akala niyang lason na itinanim ni Matias ay isa palang nakamamatay na drain ng enchantment na unti-unting kumakain sa kanyang enerhiya at winawasak ang kontrol niya sa mahika. Nagsimulang magwala ang enerhiya sa loob nito hanggang tuluyang sumabog. At nabura ang kanyang katawan sa alikabok. Pagkatapos nito, inactivate ni Matias ang ika-4 na Magic Stone, na pinalakas ang mahiwagang enerhiya ng dagat at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Nabiyak ang lupa at mula rito ay sumibol ang isang dambuhalang Dragon Vein Pillar, na may mga kumikislap na bilog ng mahika na umaagos ang enerhiya. Ipinabaon ni Matias ito sa lupa upang kontrolin ang daloy ng kapangyarihan. Sa prosesong iyon, nadiskubre niyang ang mga demonyo ay naghahanda upang magpatawag ng mahigit 5,000 level 10 monsters na sasakop sa kabisera. Ngunit dahil sa pagkawasak ng demonyo, naging mahina ang lugar kung saan nililikha ang mga halimaw, at ito'y nasa loob lamang ng 10 kilometro mula sa lungsod. Nagpasya si Matias na tipunin ang mga mag-aaral ng ikalawang akademya at pag-isahin ang kanilang lakas upang harapin ang paparating na panganib. Pagbalik nila sa nayon, nagpasya si Matias na gawing tao si Iris, upang mapanatili nito ang kapangyarihan at magsilbi bilang tuloy-tuloy na kasangga at sasakyan. Ipinagbigay alam ni Matias sa headmaster ang nangyari at hiniling na tanggapin si Iris sa akademya. Pumayag ang headmaster, ngunit may kondisyon, dapat siyang sumailalim sa pagsusulit sa pagpasok at makakuha ng 47 sa 50 puntos, isang napakataas na marka. Buo naman ang tiwala ni Matias sa kakayahan ni Iris. Unang beses pa lamang ni Iris na magkaroon ng anyong tao, kaya't nag-aalala si Matias na baka hindi nito makontrol ang likas na ugali ng isang dragon at sirain ang akademya ng hindi sinasadya. Nagtanong si Luri kung bakit hindi niya sinabi sa headmaster ang tungkol sa nakatagong lakas ni Iris o sa mga halimaw na naghahanda ng pagsalakay sa lungsod. Sagot ni Matias, kailangang matapos muna ni Iris ang pagsusulit upang maiwasan ang hindi kinakailangang kaguluhan at takot. Kinabukasan, nagsimula si Iris sa pagsusulit na nakasulat. Halatang nahihirapan siya dahil wala pa siyang karanasan bilang tao. Nang dumating ang oras ng praktikal na pagsusulit, nakaharap niya ang kapitan ng kabalyeriya, ang parehong lalaking tinalo ni Matias noon. Sinabi ng kapitan na kung si Matias mismo ang nagrekomenda sa kanya, dapat ay ipakita niya ang pambihirang lakas na sinasabi nito. Bigla siyang umatake, tinabig ang sandata ni Iris, at nang tumalikod ito para kunin ang espada, isang malaking pagkakamali sa gitna ng labanan, muli siyang sinugod ng kapitan. Ngunit hindi natinag si Iris at buong kumpiyansang sinabi, "Kukunin ko ang espada," sabay agaw sa kanyang sandata gamit lamang ang mga hubad niyang kamay. Pagkatapos, tinanong niya si Matias kung kinakailangan bang gamitin pa niya ang espada upang manalo. O kung sapat na ba ang patumbahin ito gamit lang ang kanyang mga kamao. Itinapon ni Iris ang espada ng ubod lakas,
dahilan upang ito'y lumipad sa himpapawid at tumama sa isang tore, na yumuko ang mismong talem. Nabigla ang mga taga-suri sa nakamamanghang lakas ni Iris, hindi nila matanggap na isa lamang siyang normal na dalaga. Sa pagsubok sa pagpana, napansin ni Iris na masyadong maliliit ang mga target kaya ginamit niya ang mahika upang palakasin ang kanyang tira. Ngunit sumable ito at tumama sa direksyon ni Matias, ang punong guro, Luri, at Alma. Agad nagbitaw ng proteksyong hadlang si Matias bago pa sumabog ang pana, na iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan. Sa pangalawang pagtatangka, nakalikha si Iris ng mas malaking pagsabog sa kalangitan. Hindi pa rin siya nasiyahan, kaya ginamit niya ang isa sa mga mahikang itinuro ni Matias, isang pagbugso ng enerhiya na nagwasak sa buong lugar ng pagsusulit. Pagbalik niya sa taga-suri, mahinahong sabi ni Iris, napatama ko ang lahat ng target, pero aksidente kung winasak ang buong lugar. Sa kabila ng kalamidad, ito ang naging huling matagumpay niyang pagsusulit, kaya't opisyal siyang tinanggap bilang estudyante ng akademya. Kinabukasan, sinuri ni Matias at ng punong guro ang progreso ng mga mag-aaral upang malaman kung sapat ba ang mga magic-infused bricks na kanilang nagagawa para sa pagtatayo ng protektibong hadlang ng kaharian. Ipinaliwanag ng punong guro na kakaunti lamang sa mga estudyanteng may Glory Crest ang may kakayahang lumikha ng ganoong uri ng ladrilyo. Kaya mabagal ang produksyon. Dagdag pa rito, karamihan sa mga may Glory Crest ay nasa unang akademya, at simula pa noon ay laging may alitan sa pagitan ng unang at ikalawang akademya. Wala silang napagkakasunduan kailanman, at kung hihingi sila ng tulong ngayon, tiyak na tatanggihan iyon. Ngunit dahil sa lumalalang banta ng mga demonyo, kailangan nilang isantabi ang kanilang kompetisyon. Humiling ang punong guro sa hari na mamagitan upang kumbinsihin ang unang akademya na makipagtulungan. Inutusan ng hari ang punong guro ng unang akademya na makipagpulong sa punong guro ng ikalawang akademya upang magkaayos. Ngunit na-offend ang punong guro ng unang akademya, dahil sa tingin niya ay dapat ang kabilang panig ang pumunta sa kanya. Ipinaalala naman ng punong guro ng ikalawang akademya na utos iyon ng hari, at sa ganitong kalagayan, wala nang lugar para sa pagmamataas, kailangang may tayo ang hadlang upang mapigil ang mga demonyo. Ngunit nagmatigas ang punong guro ng unang akademya, at humingi ng kapalit, dapat ibigay ng ikalawang akademya ang lahat ng estudyanteng may Glory Crest kung gusto nila ng tulong. Tumanggi ang punong guro ng ikalawang akademya, kaya't mapang-asar na sinabi ng una na hindi siya kailanman makikipag-alyansa sa isang mahina at mababang institusyon. Ipinagyabang pa niyang nanalo siya sa huling paligsahan. Agad siyang sinagot ng punong guro ng ikalawang akademya na ang panalong iyon ay bunga lamang ng panghihimasok ng mga demonyo. Nabunyag ang totoo, at dahil dito'y napahiya ang punong guro ng unang akademya. Nagmungkahi si Matias ng panibagong kompetisyon, isang patas na laban sa pagitan lamang ng mga tao, kung saan ang talunan ay kailangang sumunod sa kagustuhan ng panalo. Pumayag ang punong guro ng unang akademya, ngunit may kondisyon, hindi maaaring lumahok si Matias. Bago pa makapagsalita ang punong guro ng ikalawang akademya, agad itong tinanggap ni Matias. Makalipas ang 2 araw, isinagawa ang laban sa parehong lugar. Napansin ng punong guro ng ikalawang akademya na lubos na naghanda ang mga estudyante ng unang akademya, desididong bumawi sa kahihiyang naranasan nila dati. Ang plano ni Matias ay ilayo si Iris kung sakaling may panganib, ngunit napansin niyang walang kahit anong presensya ng demonyo sa mga kalahok, kaya hindi na kailangan ang pakikialam ni Iris. Ipinagyabang ng punong guro ng unang akademya na ang kanilang mga kalahok ay ang pinakamahusay na mayroon sila, at walang pag-asang manalo ang kabilang panig. Samantala, 5 lamang ang ipinasabak ng unang akademya. Sa senadoryas ng tagapagpatupad, nagsimula ang laban. Sa loob lamang ng ilang sandali, natalo ng mga estudyante ng ikalawang akademya ang kanilang mga kalaban ng halos walang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala ang punong guro ng unang akademya at galit na tumutol sa resulta. Nang ideklara ng tagapagpatupad na panalo ang ikalawang akademya, mapangiti si Matias at sinabi, 5 pala'y sobra para sa inyo, dapat mas kaunti na lang ang pinadala namin. Hindi pa rin ito matanggap ng punong guro ng unang akademya at inakusahan silang mga halimaw. Tinugon siya ni Matias, nagtatanong kung paano niya mapapatunayan ang kabaligtaran. Itinuro ng punong guro si Iris at sinabing siya ang ipasali. Sandaling nag-alinlangan si Iris, sinasabing wala siyang armas,
kaya iniabot ni Matyas sa kanya ang isang espada. Ngumisi ang punong guro ng unang akademya nang makita ito, dahil hindi iyon mahiwagang espada, sa tingin niya'y walang silbi. Ngunit nang hawakan ito ni Iris, para bang magaan na magaan sa kanyang kamay. Biglang sumigaw ang punong guro ng ikalawang akademya, iniutos ng hari na turuan ang mga estudyante ng tahimik na pagbigkas ng mahika, ngunit patuloy kayong nagtuturo ng may pagbigkas. Sumagot ang kabilang punong guro, iyan ang aming tradisyon. Hindi ko iyon tatalikuran, kahit pautos ng hari. Bago pa siya makapagsalita muli, iniutos ng hari sa mga bantay na arestuhin siya. Pagkatapos, inatasan ng hari ang mga estudyante ng unang akademya na makiisa sa ikalawang akademya at simulang matuto ng silent magic. Pagkatapos ng kompetisyon, sina Matyas, Luri, Alma, at Iris ay nagtungo sa isang lagusan na 60 sentimetro ang lalim upang kunin ang isang magic stone. Samantala, nagpapatuloy ang mga estudyante ng unang akademya sa kanilang pananaliksik, nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga demonyo. Bilang isang dragon, hawak ni Iris ang isang magic stone na 80 sentimetro ang haba, ngunit tiniyak ni Matyas sa kanya na wala siyang balak na kunin ito. Sa halip, plano niyang mag-summon ng mga halimaw at lipulin ang mga ito sa antas 17. Sa unang pagkakataon, narating ni Alma at Luri ang ganitong pambihirang lakas, at namangha sila ng ibunyag ni Iris na minsang umabot si Matyas sa antas 654 sa sinaunang mundo. Inutusan ni Matyas si Luri na gumawa ng magic circle at sinabi kay Iris na tahimik na mag-summon ng isang halimaw sa pamamagitan nito. Gayunpaman, hindi makontrol ni Iris ang kanyang napakalakas na kapangyarihan at nag-summon ng isang nilalang na masyadong malaki para sa lagusan, kaya napilitan silang tumakas bago bumagsak ang istruktura. Habang tumatakbo, pinagalitan ni Matyas si Iris dahil sa kakulangan niya sa pag-iingat. Pumalag si Iris at sinabi na noong minsan siyang dahan-daang nag-summon, natamba niya ang 3 bundok, kaya hindi siya tatanggap ng sisi. Di naglaon, lumitaw ang isang napakalaking pulang dragon sa kanilang harapan. Si Iris ang unang umatake, ngunit madaling na-deflect ng dragon ang kanyang atake. Mabilis na bumuo ng plano si Matyas upang ilihis ang atensyon nito, at kinuyog ni Iris ang nilalang sa pamamagitan ng pangungutya. Bayawak ka lang, hindi dragon. Isang matinding insulto sa mga dragon. Galit na galit, hinabol ng dragon si Iris habang pinapaganahan ni Luri ang mga palaso ni Alma ng mahika. Maraming mga palaso ang pinaputok ni Alma, at naglatag si Matyas ng maraming magic circle upang palakasin ang epekto nito. Gayunpaman, ang matitigas na kaliskis ng dragon ay nagpadili sa mga palaso at lason. Nag-isip si Matyas na baka ibalik si Iris sa kanyang tunay na anyo bilang dragon para sa laban, ngunit masyadong matagal ang oras na kailangan para sa pagbabago. Sa halip, inutusan niya si Iris na ipagpatuloy ang pangungutya sa dragon habang ini-channel niya ang kanyang ultimate spell. Sa sandaling ganap na ma-distract ang nilalang, inilunsad ni Matyas ang isang nakapipinsalang pagsabog, nilamon ng dragon ng isang mapanirang puwersa. Nang lumabo ang usok, wasak na ang dragon, at nakuha nila ang magic stone na kanilang hinanap. Namangha sa kanilang pagtutulungan, inimbitahan ni Matyas si Iris na opisyal na sumali sa kanilang grupo, at tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, winasak ni Matyas ang bahagi ng training ground upang makasanayan ni Iris ang kanyang anyong pantao at mapabuti ang galaw ng kanyang mga paa. Nagsimula sina Alma at Iris sa kanilang sparring session, kung saan ang tungkulin ni Iris ay umiwas habang sinusubukan ni Alma na tamaan siya ng espada. Samantala, inatasan si Luri na gumawa ng sandata, at personal siyang tinuruan ni Matyas kung paano gumawa ng isang customized na espada para sa kanya. Itinuro niya sa kanya ang proseso ng paglalagay ng 8 natatanging spell sa isang talem upang magkaroon ito ng pambihirang lakas. Matapos mabuo ang espada ni Matyas, sinimulang gumawa si Luri ng isa para sa kanyang sarili. Sa panahon ng pagsusuri ng sandata, tinadtad ng espada ni Luri ang matigas na bato, sinira ng enchanted arrow ni Alma ang isang pader, at nilusob ng sibat ni Iris ang kalahati ng training area. Pinagmamasdan ang kanilang progreso, tahimik na napaisip si Matyas na kapag ganap nang naibalik ang silent magic sa kaharian, gagawa siya ng protective barrier upang maprotektahan sila mula sa mga demonyo at sanayin sila sa advanced combat techniques. Naniniwala siyang kapag dumating ang oras na iyon,
Wala na siyang dahilan para manatili sa akademya, at balak niyang umalis. Ilang araw ang lumipas, sinimulan ng pagtatayo ng Grand Barrier ng kaharian. Nagbigay ng talumpati ang punong guro sa mga estudyante, ipinahayag na agad sisimulan ang proyekto. Itinalaga si Matias bilang student leader na mangganguna sa operasyon, bilang parehong ideya at pinakamalakas na individual sa akademya. Hinikayat niya ang lahat na ibuhos ang kanilang buong lakas. Sabay sabi, kayo ang baluti ng kahariang ito, ang tanging kayang mag-wield ng silent magic at pinakamakapangyarihang mga mage sa buong lupain. Sinimulan ng mga estudyante ang kanilang gawain, ibinuhos ang lahat ng lakas at pokus sa napakalaking proyekto. Habang minomonitor ang proseso, ipinaalam ni Luri kay Matias na ang magic detectors 25 at 26 na ay nagrehistro ng kakaibang aktibidad. Agad na napag-alaman ni Matias na may kinalaman ang mga demonyo at maaaring natuklasan ng kanilang mga kaaway ang kanilang estratehiya. Ipinaliwanag niya na kahit na alam ng mga demonyo, hindi sila madaling matunton, at ang readings ay malamang na nagpapahiwatig ng demonyong teleportation spell na tinatawag na Magical Road. Inatasan ni Matias ang grupo na alisin ang banta. Tumakbo sila sa kagubatan hanggang marating ang lugar ng Magical Road. Sinabi niya sa kanila na kapag lumawak ang dimensional gap, ito ay palatandaan ng nalalapit na atake ng mga demonyo, at dapat nila itong aiselyo kaagad. Sa kanyang gabay, naghanda silang isara ang puwang. Ipinagkatiwala ni Matias ang mahalagang hakbang kay Luri, sinasabihan siyang gamitin ang magic arrows na minsang ginawa niya para kay Alma. Gayunpaman, hindi na siya nagbigay ng karagdagang direksyon, matatag na sinabi, itinuro ko sa iyo ang lahat ng mahalaga. Ngayon, panahon na para magtiwala ka sa sariling paghuhusga. Naisip ni Luri ang bagong enchantment para sa kanyang mga magic arrows, at napansin nila agad na lumalawak ang portal habang lumilitaw ang isang demonyo. Mabilis na pinutok ni Alma ang isang arrow. Natuluyang winasak ang nilalang. Ngunit lumitaw ang isa pang demonyo, hindi naapektuhan ng kanyang atake. Bago makaputok si Alma muli, sumugod si Luri at pinilas ang demonyo sa gitna gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, nagsara ang rift, tanda ng tagumpay ng kanilang misyon. Bigla nilang napansin ang pangalawa, mas malaki pang rift sa kabisera at dali-daling nagtungo doon. Ang ikatlong babae na kasama nila, namangha sa kanilang lakas, umupo sa pagtataka, napagtanto kung gaano kalaki ang pinaghandaan sila ni Matias. Pagbalik, iniulat nila ang insidente kay Matias, na, dahil inaasahan niya ito, ipinaliwanag na ang phenomena ay isang high-tier magic, isang magic na nagsasakripisyo ng isang demonyo upang palakihin ang spatial path at palawakin ang saklaw nito. Dahil bihira ang mga demonyo na isakripisyo ang kanilang sarili, napag-alaman niya na ang kanilang pinakamahina ang kanilang ibinigay. Hinulaan ni Matias na lilito ang rift sa itaas ng Second Academy. Dahil mas matagal ang pagtatayo ng barrier, kailangan ni Luri at Alma na pigilan muna ang mga lumalabas na demonyo hanggang sa matapos ang depensibong seal. Napansin ni Matias na kapwa sila ay lumakas ng labis, at malinaw sa kanilang kilos ang bagong kumpiyansa. Di nagtagal, dumating si Iris dala ang 40 kahon ng mithril, na mahalaga para sa pagtatayo ng barrier. Sina Luri at Alma ay nagtungo sa courtyard ng Second Academy, kung saan nakatagpo nila ang principal, na nagsabi na naglaan si Matias ng maraming magic stones para sa paggawa ng magic circles. Sandali lang, lumitaw ang temporal rift at isang napakalaking demonyo ang lumabas. Mayabang nitong ipinagmamalaki ang sarili at nagbanta na wawasakin ang mga estudyante sa loob ng ilang segundo kung susubukan nilang labanan ito. Naglabas ito ng isang napakalaking spell patungo sa akademya, na nagbalot sa paligid ng makakapal na usok. Natakot si Luri na tinamaan na ang spell, ngunit nang lumabo ang usok, nanatiling ligtas ang mga estudyante. Kaagad, inutusan ng punong guro ang kontra-atake gamit ang apoy. Ngunit masyadong maikli ang saklaw nito. Nagpadaos muli si Alma ng isang palaso, ngunit madali itong nahuli ng demonyo sa ere at winasak ng may paghamak. Naglabas ang demonyo ng isang spell na mas malakas kaysa dati, na nagpilit sa mga estudyante na pagsamahin ang kanilang lakas upang mapigilan ito habang binibigyan ng oras si Luri na gumawa ng mas malakas na magic sword na kayang wasakin ang nilalang. Ngunit nabigo siya, isang bagay na hindi niya naranasan habang kasama si Matias. Nang mapagtanto niya na ang isa pang kabiguan ay magpapahamak sa kanyang mga kasama,
Naalala niya ang walang pag-aalinlangan na tiwala ni Matias sa kanya. Determinado na hindi maipahamak ang tiwalang iyon, ini-channel niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at hinubog ang isang pambihirang makapangyarihang enchanted blade na ibinigay niya kay Alma. Ibinato ni Alma ang espada sa demonyo, ngunit nakaiwas ito sa atake. Gamit ang kanyang mahika, naitama niya ang direksyon ng espada sa ere. Pinaikot ito ng eksakto hanggang sa tumusok sa likod ng demonyo, na agad nitong pinatay. Biglang lumitaw ang pangalawang demonyo, na nagsabi na habang napagtagumpayan nilang talunin si Belmas dahil nag-iisa lamang ito, haharapin nila ngayon ang lakas ng marami. Pinagsama ng mga demonyo ang kanilang kapangyarihan at inilunsad ang isang nakapipinsalang atake sa akademya. Nahirapan ang mga estudyante na mapaglabanan ang paglusob habang ang mga demonyo ay nagkakumpetensya kung sino ang makakapatay ng pinakamaraming buhay. Nagpaputok si Luri ng kanyang mga palaso upang mapabagal sila, ngunit iginiit ni Alma na dapat silang patuloy na lumaban at bumili ng oras hanggang dumating si Matias. Agad na tumugon si Luri, pinapagana niya ang mga palaso ni Alma, ginawang nakamamatay na magic projectiles na kayang pumatay sa isang tama lamang. Habang naghahanda ang mga demonyo sa isang pagpatay, biglang lumitaw si Matias sa kanilang likuran at agad na winasak ang isa, malamig na sinabi, kung magkakaroon man ng pagpatay. Akin iyon. Nang maramdaman ng mga demonyo ang napakalakas na aura na bumabalot sa kanya, naisip nilang hindi ito tao. Isa sa kanila ang nagtanong kung pinatay niya si Elez, ngunit walang sagot si Matias, tanging mabilis na paghihiganti. Sa loob ng ilang sandali, winasak niya silang lahat ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, pinasalamatan niya si Luri sa paggawa ng espada at si Alma sa pagpabagal sa mga demonyo hanggang sa kanyang pagdating. Nagpasalamat din ang dalawa sa kanya sa pagliligtas sa bawat buhay ng estudyante. Ipinaalam ni Matias na nalinis na ang pundasyon ng barrier, at si Iris at ang iba pa ay nagpapatuloy sa pagtatayo nito. Nang suriin ni Matias ang kanilang progreso, nakita niya na halos kumpleto na ang istruktura, tanging ang magic stone na dala niya ang kailangan upang buhayin ito. Nang ilagay ang bato sa puso ng barrier, sumabog ang napakalakas na liwanag, na bumalat sa buong lungsod sa isang makinang nakalasag ng pambihirang lakas, isang depensa na hindi kayang pasukin ng kahit anong demonyo. Ipinahayag ni Luri na sa wakas ay natapos na ang misyon at naramdaman ang napakalakas na alon ng magic na nagmumula sa barrier. Ngunit ginulat siya ni Iris sa pagsasabing ang enerhiya ay nagmumula sa mga halimaw sa loob ng Dragon's Vein, na pinapalakas ng demonic summon ng magic. Ipinaliwanag niya na ang pinagsamang kapangyarihan ng mga halimaw at ng mga summoned forces ng demonyo ay nagbunga ng Dragon's Vein, na patuloy na pinapalakas ang barrier. Dahil dito, nagpadala ang mga demonyo ng mas marami pang halimaw upang sirain ito. Naghanda ang punong guro at ang kanyang mga estudyante para sa labanan habang dumarating ang walang bilang na halimaw. Nagtakda si Matias ng mga bitag at pampasabog sa daan, upang mas epektibong makalaban ang mga estudyante. Mula sa kastilyo, pinagmamasdan ni Matias, Luri, at Alma ang takbo ng labanan. Biglang iniutos ng punong guro ang pag-atres, ngunit dumating si Matias kasama sina Luri, Alma, at Iris upang suportahan ang mga estudyante, pinipigilan ang kanilang pag-atres. Nagulat si Iris nang ihagis siya ni Matias patungo sa isang halimaw, na agad niyang pinatay. Ang susunod na nilalang ay bumagsak sa enchanted arrow ni Alma, habang pinapatay naman ni Matias ang ikatlo. Napagtanto niya na ang pagtutulungan ay nagbibigay ng mas malaking kahusayan kaysa sa pakikipaglaban mag-isa, na iniingatan ng kanyang lakas para sa mga malalakas na kalaban na siya lamang ang kayang talunin. Di naglaon, nakaharap nila ang isang nakakatakot na halimaw na kilala bilang Void Eater, isang nilalang na sumisipsip ng kapangyarihan ng ibang halimaw. Na nagiging mas nakakatakot, ito ang unang pagkakataon ni Matias na harapin ang ganitong nilalang. Nagbabala si Alma na dapat nilang talunin ito bago ito lumakas ng labis, ngunit iginiit ni Matias na hayaan muna itong sipsipin ang lahat ng halimaw sa paligid bago siya maglunsad ng isang matinding atake upang makatipid ng oras. Napansin ni Iris na sinusubukan din siyang lunukin ng nilalang dahil sa kanyang draconic na likas, ngunit inutusan siya ni Matias na tiisin at magtuon sa plano. Ibinigay niya kay Luri ang isang magic talisman, inutusan itong hubugin bilang magic stone at ihagis sa nilalang. Pagkatapos, naglabas si Matias ng higit pang enchanted cards, inihulma ang battlefield sa kanyang kagustuhan.
Habang sinisipsip ng Void Eater ang lahat ng malalapit na halimaw, nag-transform ito sa isang napakalaking, nakakatakot na halimaw. Bagamat mababa na ang mana ni Matyas, pinapayagan siya ng kanyang malawak na karanasan sa labanan na tukuyin ang mahihinang punto ng nilalang kahit sa kahinaan. Inutusan niya si Iris na hampasin ang mga paa nito habang sinisita ni Luri at Alma gamit ang kanilang mga palaso. Pagkatapos, sinamantala ang pagkakataon, sumugod siya at umatake gamit ang kanyang espada. Napagtanto ni Matyas na ang pinakamabisang paraan upang talunin ang ganitong dambuhalang halimaw ay pukawin ito sa pagkagalit. Sinadyang tinarget niya ang mga hindi nakamamatay na bahagi, mga paa at mata, upang lalo itong magalit. Ngunit napansin niya na halos kaagad na bumabalik ang mga paa nito pagkatapos halos maputol. Hindi sumuko, patuloy siyang bumomba gamit ang magic stones, pinapayagan ang mga atake na bumagsak sa buong katawan nito hanggang sa bumagsak ang nilalang. Tumangkad sa hangin, inilunsad niya ang matinding huling atake na palm unit sa leeg ng halimaw. Ngunit sa masusing pagsusuri, napansin ni Matyas ang kakaiba sa komposisyon nito at napag-alaman na nangangailangan pa ng karagdagang damis ang Dragon's Vein, isang yaman na wala nang natira sa lungsod. Determinado, nagpasya siyang iwan ng kaharian upang hanapin ang karagdagang damis at bumalik, ngunit sa totoo lang. Nais lamang niyang umalis matapos ang kanyang tungkulin sa kaharian. Napansin ng punong guro ang di nasabi ni Matyas at inalok siya ng espesyal na scholarship upang manatili sa akademya. Ipinaliwanag niya na malaking benepisyo sa institusyon ang presensya ni Matyas, at susuportahan siya ng parehong akademya at kaharian, na binibigyan siya ng kalayaan na maglakbay at bumalik anumang oras. Sina Alma, Luri, at Iris ay inanyayahan ding manatili sa ilalim ng espesyal na kontrata. Na pinahihintulutan silang magpatuloy sa paglalakbay at pag-aaral kasama si Matyas. Kinabukasan, nagsimula silang apat sa kanilang paglalakbay. Nagtipon ng punong guro at mga estudyante upang magpaalam, tiniyak sa kanila na palaging bukas ang mga pinto ng akademya para sa kanilang pagbabalik. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo nila ang isang batang naglalakbay sa karwahe kasama ang kanyang ama, na nagtanong kung sila ba ay mga adventurer. Sumagot si Matyas na patungo sila sa kaharian ng Deus Milkia upang gampanan ang isang misyon. Nalaman ni Luri na, hindi tulad ng kanilang mga nakaraang lagusan, napakalaki ng passageway ng Deus Milkia, na sumasakop ng daan-daang level, na may isang buong lungsod na nakatayo sa ibabaw nito. Namangha si Matyas sa tanawin, na nagsabi na hindi pa niya nakita ang ganitong phenomena at hindi niya maiintindihan kung paano nabubuhay ang mga tao sa ibabaw ng isang napakapanganib na lagusan. Ang pagdating sa Deus Milkia ay karaniwang aabutin ng higit sa isang araw, ngunit iginiit ni Matyas na kaya nilang marating ito sa loob ng isang araw. Upang makatipid ng oras, nangamba si Luri sa planong ito. Alam niyang ang paglalakbay sa loob lamang ng isang araw ay nangangahulugang pagdaan sa Share Forest, isang lugar na puno ng mga halimaw, na ang ilan ay sinasabing may katalinuhan, hindi tulad ng mga karaniwang walang isip na nilalang. Gayunpaman, lalo lamang nitong pinalakas ang kuryosidad ni Matyas, pinatibay ang kanyang determinasyon na lakbayin ang buong ruta sa isang araw. Pagpasok nila sa kagubatan, kitang-kita sa mukha ni Luri ang takot sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Matapos ang mahabang paglalakbay sa madilim at nakakatakot na gubat, huminto ang grupo upang magpahinga at magbahagi ng kaunting pagkain. Naglakbay si Matyas sa kagubatan upang manghuli ng pagkain, ngunit habang tumatakbo siya sa mga puno, napansin niyang ang mga halimaw ay naglalabas ng malakas na mahika at kumikilos sa isang maayos na pagkakaayos, hindi tulad ng magulo at malilimot na mga nilalang na kanyang nakatagpo noon. Napag-isip-isip niya na may isang halimaw na kumokontrol sa kanilang kilos. Malamang ang matalinong halimaw na binanggit ni Luri. Ilang sandali lang, narinig ni Luri at Alma ang isang malakas na pagbagsak at inakala nilang napatay na ni Matyas ang halimaw. Sa kanilang pagkagulat, nakita nilang talo na ang nilalang, at bumalik si Matyas dala ang bangkay nito, sambit niya na inaasahan niyang mas malaki ito at nabigo sa kahinaan nito. Dinala niya ang isa pang halimaw para kainin nila. Sa gulat ni Alma at Luri, may mga halimaw palang pwedeng kainin. Nagpatikim si Luri ng apoy habang nagtipon si Iris ng mga halamang gamot sa gubat upang pakuluan kasama ng karne. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain, at parehong nasiyahan sina Luri at Alma sa lasa, habang si Iris ay kumain ng malaking bahagi,
dahil kailangan ng mas maraming sustansya ng mga dragon upang mabusog. Pagkatapos ng kanilang pagkain, naghanda sina Matyas at ang kanyang koponan na ipagpatuloy ang kanilang misyon, lalo na't natatakot na ang mga halimaw sa paligid na lumapit dahil sa nakakatakot na presensya ni Iris. Matapos nilang talunin ang matalinong halimaw, lalo pang matatakot ang iba pang nilalang sa kanila. Bago lumubog ang araw, nakarating sila sa bundok lungsod ng Dimelchaya. Pagpasok nila, namangha sila sa magulong kaayusan nito, mga gusali na nakakalat, at maraming tagalungsod na nakahiga lang sa kalye. Napansin ni Luri na ang haliging liwanag ng mahika sa lungsod ay walang magic stones, na nagpapahiwatig ng direktang koneksyon sa Dragon Vein. Isang tindero malapit doon ang nagbabala na lumayo sa haligi, ipinaliwanag na kamakailan lamang ay sumabog ito at pumatay ng 10 tao sa parehong lugar. Galit na sinaway ni Luri ang lalaki dahil sa panganib na ito at sa paglalagay sa buhay ng tao sa kapahamakan. Pinaalalahanan siya ng tindero na sila ay sumusunod lamang sa utos ng sage at walang magawa kundi sumunod. Dagdag pa niya na minsan nilang ginamit ang magic stones, ngunit idineklara ng sage na ito ang pinakamahalaga at pinakamahal na export ng kanilang bansa. Ipinagbawal ng sage ang sinuman sa lungsod na gumamit ng magic stones sa kahit anong dahilan. Tinanong ni Matyas ang tindero kung ang sage rin ba ang dahilan ng pagbaba ng populasyon ng lungsod. Ipinaliwanag ng lalaki na isang makapangyarihang halimaw ang lumitaw sa ika-10 palapag ng Deus Tunnel. Karamihan sa mga adventurer na kanyang inupahan upang supulan ito, mapabeterano o baguhan, ay pawang nawasak. Nakuha ni Matyas ang malinaw na larawan ng kalagayan ng bansa, bumili ng isang mansanas mula sa lalaki, at nagpatuloy patungo sa lungsod. Sinabi niya sa kanyang koponan na ang pagtutugma ng baguhang mandirigma sa mga beterano ay nagreresulta sa magulong labanan, lalo pang pinalalala ng mababang kalidad ng kanilang mga sandata. Kaya't nagpa siya si Matyas na bisitahin ang syndicate upang makakuha ng permit para sa Demis Tunnel, ayon sa nakasulat sa kalye. Sa syndicate, humiling siya ng 4 na lisensya upang makapasok sa tunnel. Ngunit tumanggi ang clerk. Sinabi niyang bata pa siya at ang lisensya ay kailangang aprobahan mismo ng sage. Bago ito ibigay, hinihingi ng sage na sumunod ang aplikante sa kanyang mga utos, pilitin silang manghuli ng halimaw at iikot sa DS, isang proseso na madalas magdulot ng malubhang pinsala. Binanggit din ng clerk na karamihan sa mga adventurer ay pagod na at sugatan, na lalo lamang nagpapatibay sa determinasyon ni Matyas. Hiningi niya na agad simulan ang proseso ng lisensya. Bigla, may pumasok na babae, sumisigaw na maraming sugatang adventurer mula sa Deus Tunnel ang dumating, humihingi ng tulong mula sa sinumang bihasa sa healing magic. Kaagad na lumapit si Matyas, at nagsabi, alam ko ang healing spells, ako na ang lalapit. Pagpasok niya sa Guild of Elders, sinalubong siya ng nakakalungkot na tanawin, mga adventurer na nakahiga sa sahig. Hindi natutunan ang kanilang mga sugat dahil sa kakulangan ng benda. Nagulat si Matyas at tinanong kung bakit isa lang ang healer sa buong bansa. Sagot ng clerk na dati ay marami, ngunit pinalayas sila ng sage, tinawag silang sayang lang ang pera. Agad na inalis ni Matyas ang kanyang jacket at gumamit ng diagnostic spell upang alamin ang tindi ng pinsala ng bawat pasyente. Binigyan niya ang bawat isa ng numero, na nagpapahiwatig ng antas ng panganib ng kanilang kondisyon. Inuna niya ang pinakamalubhang kaso para sa kanyang sarili. At ang mga hindi gaanong malubha ay ipinasa sa kanyang mga kasama. Habang inihahanda niyang gamutin ang pinakagrabe, sinubukan siyang pigilan ng direktor ng guild, sinasabi na masyadong delikado ito para sa bata at kailangan munang ikategorya. Pinutol siya ni Matyas ng malamig, manahimik at obserbahan ng mabuti. Pagkatapos, ginamit niya ang advanced healing magic, isinara ang pumutok na ugat, inayos ang sirang organo, at isinara ang mga sugat ng may husay at kontrol. Habang gumagaling ang pasyente, inutusan niya ang doktor na sundin ang pagkakasunod-sunod ng kaso at huwag mag-overthink, pinapaalala na ang pag-aalinlangan ay maaaring ikamatay ng buhay. Napaniwala sa kanyang mga salita, inayos ng doktor ang kanyang koponan ng maayos, at bawat miyembro ay naitalaga sa isang pasyente. Nagtrabaho sila ng mabilis at nailigtas lahat ng pasyente sa record na oras. Pagkatapos nito, nagpasalamat ang doktor at tinanong kung may karanasan siya bilang healer. Sumagot si Matyas na isang beses lang siyang gumamit ng healing spell. At ang tagumpay ay dahil sa kolektibong pagsisikap ng buong koponan.
Tinanong din ni Matias tungkol sa sage na minsang namuno sa lungsod at kung bakit pinalitan siya ng isa pang corrupt na sage. Ipinaliwanag ng doktor na ang pagbabago ay biglaan at walang babala. Narinig lamang nila na ang dating sage ay biglang namatay sa kanyang pagtulog, walang nakakaalam sa dahilan. Sa araw ng kanyang kamatayan, kilala na ang Damis Tunnels bilang mapanganib kahit noong sinaunang panahon, at ang pagtatayo ng lungsod sa ibabaw nito ay hindi pa nagagawa noon, isang gawa na maaari lamang maisip sa impluwensya ng demonyo. Napag-alaman ni Matias na malamang pinatay ng mga demonyo ang dating sage at ang kasalukuyang sage ay posibleng demonyo sa anyo ng tao. Sa pagtatapos ng araw, nagstay sina Matias at ang kanyang koponan sa isang malapit na inn. Nagpadala siya ng peking liham sa manager upang may hatid sa hari, itinago ang tunay na mensahe sa loob ng kahon upang maiwasan ang interception. Bagaman maaari niya itong ihatid mismo, mas pinili ni Matias na siyasatin ang halimaw sa Deus Tunnels at ginamit ang mahika upang ipadala ang liham. Kinabukasan, nakarating sina Matias at ang kanyang koponan sa dambuhalang gate ng Damis Tunnel. Kahit bakal ang gate, dali-daling nabuksan dahil sa lakas ni Iris. Pinayuhan ni Matias ang koponan na maging alerto sa kanilang pagpasok, handa sa anumang posibleng mangyari. Isang oras ang lumipas, bumalik sila sa Adventurers Guild. Iniulat na mahina ang halimaw sa loob at hindi kailangan ng malaking pagsusumikap upang talunin. Tinanong ng empleyado kung paano niya nagawang talunin ang kalaban ng ganoon kadali. Ngunit pinuri ni Matias ang kanyang koponan, hindi ako nakialam, nagawa nila ito ng mag-isa. Sagot ng empleyado na dapat mismo tingnan ng sage ang pagkatalo ng monster, kung hindi, hindi maibibigay ang bayad ng walang aproba niya. Sumulat siya ng liham para sa sage, at pinatingnan ito ni Matias nang walang pakialam. Sa liham, inilalarawan niya sina Iris, Luri, at Alma bilang mga nilalang nakahawig ng mga monster ngunit may napakalakas na kapangyarihan, at idinagdag na si Matias ay pangunahing healer kaysa frontline fighter. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang kakayahan ng kanilang koponan, si Luri ang humahawak sa mahika, si Alma ang nagbibigay ng suporta sa malayuang laban gamit ang kanyang mga palaso, at kapag na-paralyze na ang kalaban, si Iris ang nagbibigay ng huling suntok. Pagkatapos ng pagkain, napansin ni Matias ang dalawang especially iya na ipinadala ng sage na nagmamasid sa kanila, ngunit nagkunwari siyang hindi napansin, tinitingnan ito bilang pagkakataon upang ibunyag ang tunay na kalikasan ng sage. Gamit ang telepatikong komunikasyon, inutusan niya ang kanyang koponan na maging alerto at iwasang magsalita ng malakas. Ipinaliwanag na kahit hindi nila matalo ang mga tauhan ng sage, maaari pa rin nilang iwasan ang habol. Narinig ng sage ang boses ni Matias na nagsasabing, may lihim kayong kanlungan, ngunit iniisip ninyong may tatago ninyo ito magpakailanman, at nagkamaling akalaing malapit si Matias. Biglang umatake ang mga sundalo sa grupo ni Matias, ngunit pinuksan niya agad sila sa isang suntok lamang. Nagulat ang sage sa kapangyarihan ni Matias, at nakaramdam ng pagkabalisa habang nagliliyab ang mahika sa buong lungsod. Samantala, natagpuan ni Luri ang pinagmulan ng kaguluhan sa Dragon Vein at nagsimulang ayusin ito, bagamat binalaan siya ni Matias na ang kahit isang maling kalkulasyon ay maaaring sumire sa buong lungsod. Pagkalipas ng isang oras ng walang humpay na laban sa mga halimaw, naabot ni Matias ang demon na kumokontrol sa Dragon Vein. Napansin niya ang hindi regular na pag-ikot ng mana ng demon, na nagpapahiwatig na ito ay nakikipag-ugnayan sa ibang nilalang, ang kanyang nakatataas. Ang nakatagong leader ay may malalim na kadalubhasaan sa Dragon Vein at kumokontrol sa demon ng tumpak at maingat. Sinimulan ni Matias ang kanyang atake, ngunit walang kahirap-hirap na napigilan ng demon ang suntok. Sa simula, naisip niyang maliitin ito, ngunit huminto siya nang marinig ang boses ng nakatagong master, tinutokso kanya, huwag mo siyang balewalain. Nalaman ni Matias kung bakit ang kapangyarihan ng demon na ito ay higit sa lahat ng nakatagpo niya noon. Inutusan ng master ang demon na lumaban mula sa malayo at umatake gamit ang malalayong mahika. Sinuri ni Matias ang sitwasyon at napag-alaman niyang ang master ay may malawak na kaalaman sa taktika at kontrasukatan ng Fourth Crest na nagpukaw sa kanyang kuryosidad. Paulit-ulit na umatake ang demon mula sa iba't ibang anggulo ngunit walang tumama. Pagkatapos nito, inutusan ng master ang demon na magpatuloy sa susunod na yugto, pagtatakda ng bitag. Inutusan ni Matias si Luri na gamitin ang 14th spell at paalang bisa ang bitag sa Dragon Vein.
Nang maalis ang bitag, nagpanik ang demon, hindi maunawaan ang nangyari. Pagkatapos, ginamit ni Luri ang 17th spell, pinuputol ang ugnayan ng demon at ng master nito, pinipilit itong makipagharap ng direkta. Pinalakas ni Matias ang kanyang atake, ipinaliwanag na ang kanyang spell ay nagaganap 1 segundo pagkatapos ng bawat suntok, na nagbibigay daan upang masira niya ang counterspell ng demon ng may perpektong timing. Habang inaayos ni Luri ang Dragon Vein, tiniyak ni Matias sa koponan na ang kanilang pangunahing misyon ngayon ay hanapin ang master na nagbigay ng utos sa demon. Gumamit siya ng detection spell upang matunton ang pinagmumulan ng panghihimasok at inutusan si Luri na ganap na ibalik ang daloy ng Dragon Veins. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan ni Matias na ang master ay nakikinig sa lahat ng kanyang telepatikong komunikasyon kay Luri. Isang malalim at mapanuksong boses ang nagsabi, "Hindi mo ako mahahanap. Alam mo ba kung sino ako?" Tinunton ni Matias ang magical signal patungo sa malayong lugar, humigit kumulang na ilang dosenang kilometro ang layo, mula sa nayo ng Alena. Ngunit dahil naramdaman ang panlilinlang, nagduda siyang naroroon talaga ang master. Sumagot si Matias, "Ihanda ang inyong pinakamalakas na mahika. Isang araw, hahanapin kita mismo." Sagot ng master, "Kapag natuklasan mo ang tunay kong lokasyon, sirain muna ang aparato sa Alena." Napagtanto ni Matias na ang kapangyarihan ng kalaban na ito ay lampas sa anumang nakaharap niya, kaya mas lalo siyang determinado at interesado na makaharap ito ng personal. Noong gabing iyon, nanatiling gising ang kanyang koponan. Pinag-uusapan ng estratehiya upang maabot ang leader ng demon. Kahit naputol ang koneksyon sa Alena, dala pa rin ng transmission spell ang natitirang magical signature ng master. Matagumpay na naitala ni Matias ang signal sa isang magic stone, ikinagulat si Alma na nagulat na posible ang ganitong gawa. Lalo pa siyang namangha nang ipaliwanag ni Matias na may isang sinaunang aparato, libong taon na ang tanda, na hindi lamang nakakakita kundi nakakatuntun din ng kalaban sa pamamagitan ng magic stone. Kung makukuha nila ang relic na ito, madali nilang mahahanap ang leader ng kalaban at mapapatay ito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Luri kung paano niya alam kung paano gamitin ang isang kagamitan na nag-iral ng milenyo. Itinago ni Matias ang kanyang mukha upang maitago ang tunay niyang pinagmulan, sumagot ng malabo na natutunan niya ito nang hindi sinasadya bago mabilis na binago ang paksa upang hindi magduda. Nagkunwari siyang mapagpakumbaba at sinabi na matagal na niyang pinag-aralan ito. Hindi nag-alala si Luri at tinanong kung saan matatagpuan ang aparato, at sinabi ni Matias na nasa loob ito ng Rinya Federation. Sa tulong ng hari, mas mabilis nilang maaabot ang Federation sa pamamagitan ng pag-secure ng access sa tulay. Iminungkahi niyang konsultahin ang direktor at ang hari upang humingi ng suporta. Kinabukasan, bumalik sila sa kabisera at nagtungo sa kabilang academy, ngunit natuklasan nilang wala na ito. Patuloy silang naglakbay at napansin ang isang karatula na nagpapahiwatig na may bagong academy na itinatayo. Pagdating nila, mainit silang tinanggap ng punong guro. Hindi nakatiis si Iris at buong pagmamalaki niyang inihayag na natalo nila ang isang makapangyarihang demon sa Deus City. Namangha ang punong guro at ipinaliwanag na ang rekonstruksyon ay layuning palakasin ang mga pader ng bagong academy upang mapaglabanan ang mga hinaharap na atake ng demonyo. Sa ngayon, ang mga klase ay ginaganap sa unang academy habang tumutulong ang mga estudyante sa pagpapatayo ng bago. Sa loob ng opisina ng punong guro, detalyadong ikinwento ni Matias ang mga pangyayari, ipinaliwanag na isang demon commander ang kumokontrol sa halimaw na kanilang nilabanan, isang kalaban na malinaw na may mataas na karanasan sa taktika. Upang maabot ang leader na ito, kailangan nilang tumawid sa mga hangganan ng Rinya Federation. Ngunit kahit na ang Federation ay alyansa ng mga bansa, ilang teritoryo ay mapanganib at hadlang sa kanilang paglalakbay. Kaya't humiling si Matias ng tulong ng hari. Pinag-isipan ng hari ang pagpapadala ng Royal Communique sa kanyang katapat. Tiniyak na sa usapin ng mga demonyo, ang pinuno ng Federation ay tiyak na magbibigay ng buong suporta upang lipulin ang mga ito. Sabik na tumulong, nagboluntaryo si Matias na tulungan ang mga estudyante sa pagpapatayo ng academy habang hinihintay ang pag-aproba ng hari. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, itinuro niya na sa paggamit ng mithril columns, ang istruktura ay higit sa bakal sa lakas at tibay. Itinuro ni Luri sa kanila ang construction magic habang tumutulong si Iris sa pag-angat at pagdala ng mabibigat na materyales sa lugar.
Pinayagan sila ng hari na itatag ang hangganan at magbigay ng rekomendasyon sa Renan Federation, upang madali silang makatawid kapag kinilala ng mga gwardya ang royal decree. Gayunpaman, nanatiling striktong off-limits ang lokasyon ng aparato dahil sa napakalakas na enerhiya ng mahika, na nagdudulot ng panganib ng mapaminsalang magic disaster. Imposibleng lapitan ito ng walang solusyon. Ipinaliwanag ni Matias na ang tanging paraan upang ma-access ang lugar ay pataasin ang kanilang adventurer rank sa A. Upang maging adventurers, kailangan munang bumisita sa Adventurers Guild sa Rinya at pumasa sa training test. Nagreklamo si Luri na aabutin ng napakahabang panahon, ngunit nagmungkahi si Matias ng contingency. Kung maantala, maaari nilang gawing dambuhalang dragon si Iris, hayaang dumaan siya sa restricted zone, at dumaan sa lungsod, tumawid sa border sa gitna ng galaw. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakarating sila sa guild at sinalubong ng isang kawani na pamilyar na sa kanilang reputasyon. Naiintindihan niya ang layunin nilang makapasok sa restricted zone, ngunit binanggit na kinakailangan munang umangat mula level C patungong level A. Gayunpaman, pinayagan niya silang subukan agad ang level A na pagsusulit. Ang pagsusulit ay isang mock battle laban sa isang guild supervisor na espesyal na pinili para sa hamon. Biglang lumitaw si Jilu. Tinanong ng kawani ang kanyang presensya, at ibinunyag na si Jilu ang magiging proctor ng pagsusulit. Ramdam ni Matias ang mahiwagang aura ni Jilu. Halos kasinlakas ng sa isang demon, kahit na tao lamang si Jilu. Kilala bilang isang level S adventurer, ang pinakamataas sa lungsod, nakilala si Jilu, ngunit hindi siya pinili ng guild upang mamahala sa pagsusulit. Ipinaliwanag niya na ang orihinal na nakatalagang tagamasid ay tumakas, natakot kay Matias at sa kanyang stomach hack. Inalok ni Jilu na siya na ang mamahala bilang proctor. Nagulat ang kawani na pumayag si Matias at pinayuhan siyang magsimula. Binalaan niya na walang sino mang nakaharap kay Jilu noon ang nakapasa. Dahil kadalasang minamaliit ng mga kalaban ang kanyang lakas. Bago magsimula ang pagsusulit, nakipag-usap si Jilu kina Iris, Luri, at Alma. Matapos ang maikling pag-uusap, ngumiti siya at sinabi, nakapasok na kayo kahit wala pang pagsusulit. Umuwi na kayo. Kasunod nito, nakipag-usap siya kay Matias at sinabi, ikaw ang lalaban sa akin, matapos marinig si Matias bilang Demon Slayer at bayani ng Ice Kingdom. Bago magsimula ang duel, nagkasundo sina Matias at Jilu sa mga tuntunin. Parehong naglalabas ng tiwala sa sarili, kumbinsido sa sariling kapangyarihan. Si Jilu, na hindi pa natalo sa buong buhay niya, at si Matosh, Demon Slayer at kampyon ng Ice Kingdom, ay humarap sa isa't isa. Sinabi ni Jilu, papayagan kitang gumamit ng magic, ngunit ako ay puro espada lang. Napagtanto ni Matias na sinasadyang pinapalakas ni Jilu ang sarili gamit ang isang spell. Tumama si Jilu para pumatay, ngunit natitiis ni Matias ang tama nang hindi nasasaktan. Naganap ang isang matinding duel, kung saan instinctively na ginagamit ni Matias ang maraming spells na parang ipinanganak siyang magsanay nito. Sa audience, namangha sina Alma at Lori na may makakatalo kay Matosh, habang ang kawani ng Adventurers Guild ay nabigla na may amhamon kay Jilu. Sa gitna ng laban, bumibilis ang tibok ng puso ni Jilu, sumisiklab ang magic, at dama-dami ang lakas. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang isang kalaban na mas mataas sa kanyang antas na hindi sumusuko. Pinagmamasdan ang teknik ni Matosh. Ginagaya ito ni Jilu, ipinapakita ang matalas na obserbasyon at mabilis na pagkatuto. Naglunsad siya ng malakas na atake, pinuno ang paligid ng usok, kampante sa kanyang panalo. Ngunit lumitaw si Matias mula sa usok, tumama gamit ang espada, hinarang ang paglusad ni Jilu, at tinanong kung nais pa ba niyang makipagduel muli. Sumasang-ayon si Jilu. Idineklara ng kawani si Matias bilang panalo, at binigyan siya ng level A access sa restricted area. Habang nakakaranas si Jilu ng kanyang unang pagkatalo, tinanong niya si Matias kung paano niya siya napagtagumpayan at kung paano mag-training upang maabot ang kanyang lakas. Iniabot ni Matias sa kanya ang pamilyar na spellbook, pag-aralan mo ang mga spell na ito. Sa iyong talento, malalagpasan mo ako. Si Jilu, na ayaw magbasa, ay pinayuhan na magsimula sa spell para gumaling sa sakit ng ulo sa pahina 132 upang maginhawaan kapag pagod. Habang naglalakad kasama si Matias at ang kanyang team, inalok ni Jilu na subukan ang level A test upang maging pinakamalakas sa lungsod.
Ngunit si Matosh, na hinihimok ng Forbidden Zone, ay walang interes sa lokal na dominasyon. Nang tanungin ni Gilo ang tungkol sa restricted area, nilinaw ni Matias na tinutukoy niya ang elite field sa Vulia region. Naalala ni Gilo ang mga sabi-sabi, ang Vulia region ay naglalabas ng kakaibang aura, kamakailan lang nagbago ang kapaligiran, at ang mga checkpoint ay ngayon mas mapanganib. Maraming timang naglakbay doon at nawala ng walang bakas. Inalok ni Gilo ang kanyang tulong kung kakailanganin. Na nagudyok kay Matias na makipag-usap ng masinsinan sa kanya. Pagdating sa unang checkpoint, pinahinto sila ng mga gwardya at humingi ng ID. Ipinasa nila ang mga card na nagpapahintulot sa pagdaan sa main road, at binalaan ang mga manlalakbay tungkol sa panganib sa unahan. Napansin ni Matias ang isang magic code na nakaukit ng invisible sa mga card, isang nakatagong babala na nagmamarka sa kanila bilang apat na makapangyarihang adventurers na may mataas na ranggo at kadudadad ang layunin. At iniutos sa mga gwardya na lipulin sila. Ngunit nakatuon si Matias sa mismong coding, tanging mga demon lamang ang gumagamit ng ganitong pamamaraan. Kahit na tao ang mga gwardya, ang paggamit ng demon coding ay nagpapahiwatig na ang buong lungsod ng Vulia ay maaaring nasa impluwensya ng demonyo. Biglang napansin ni Matias ang apat na tao sa burol na nagmamasid, papalapit upang mag-ambush bago sila makarating sa lungsod. Naalala ang babala ni Gilo tungkol sa mga nawalang team. Napag-alaman ni Matias na malamang pinatay ang mga naunang grupo rito. Instinctively gustong patayin ni Iris sila, ngunit binalaan ni Matias na ang pagpatay ngayon ay magdudulot ng mas malaking atensyon. Sa halip, kailangan silang supulen at tuluyang ilagay sa malalim na tulog. Nagpatuloy ang plano, si Matias at Iris ang nag-akit ng atensyon ng mga kalaban habang sina Lori at Alma ay kumuha ng isang magical device upang sila ay mapahina. Nagcast si Matias ng illusion spell, na lumilikha ng walang katapusang reflection ng kanyang sarili. Nagpaputok ng mga arrow ang mga umaatake, ngunit naiiwasan niya at winasak ang natitirang projectiles gamit ang kanyang espada. Pagkatapos noon, inactivate ni Rory ang mahiwagang gamit ni Matthias. Dahil dito, lahat ng kalaban ay agad na nakatulog. Hindi makita ni Matthias sina Alma at Rory, ngunit maya-maya ay napansin niyang tulog din ang dalawang babae. Samantala, gustong samantalahin ni Iris ang pagkakataon kaya kinuha niya ang pintura at pininturahan ang mukha ni Alma. Nagising si Matthias at ginaising niya si Rory, na labis na nahiya nang mapagtantong nakatulog din siya. Pagkatapos noon, nagising si Alma at natawa si Rory nang makita ang pininturahan nitong mukha. Nagulat si Alma, ngunit agad namang sinabi ni Iris na wala siyang kinalaman doon. Maya-maya, makikita ang grupo ni Matthias sa harap ng bayan ng Fokia. Biglang naramdaman ni Rory ang presensya ng mga demonyo at sinabi niyang may 30 kalaban sa lungsod. Ipinaliwanag ni Matthias na malamang ay nagkukubli ang mga demonyo bilang mga tao. Natakot sina Rory at Alma sa dami ng demonyo, ngunit sinabi ni Matthias na mahihina lamang ang mga demi-demons, kaya't nagkakaisa sila sa laban. May plano na si Matthias para talunin ang mga ito. Kaya ipinakita niya sa mga babae ang isang lihim na lagusan. Pumasok sila sa ilalim ng bayan ng Fokia. Biglang nagulat si Rory nang may munting daga na dumaan, kaya humingi siya ng paumanhin. Sinabi ni Matthias na ayos lang iyon. Nagpatuloy sila at natunto ni Matthias ang isang demonyong kalaban na malapit sa kanila. Hindi na sila makausad pa kaya ginamit ni Matthias ang isang mahika na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumusot sa pader na parang multo. Ginamit din niya ang isang hypnosis spell para paamuhin ang demonyo. Gusto sanang pinturahan ni Iris ang mukha ng demonyo, ngunit pinigilan siya ni Matthias sa kanyang kalokohan. Pagkaraan nito, nakita ang grupo ni Matthias sa sentro ng Fokia. Ang mga mamamayan ay naglalakad na parang mga zombie. Inisip ni Matthias na parang nasa The Walking Dead siya, kaya gumamit siya ng mahika at nalaman niyang kontrolado ng mga demonyo ang mga tao. Kalaunan, natuklasan ng grupo ni Matthias na ginawang mga alipin ng demonyo ang mga tao gamit ang isang magic symbol. Gumawa si Matthias ng peking simbolo upang linlangin ang mga demonyo. Sinabi niya kay Iris na magpanggap na isa ring alipin. Biglang nadapa si Iris, at sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang demonyo. Akala ng demonyo, masyado siyang apektado ng mahika. Dahil dito, matagumpay na nakapasok ng palihim ang grupo ni Matthias sa pabrika. Sa loob,
kanilang natuklasan na pinapamina ng mga mamamayan ang napakaraming magic stones. Ipinaliwanag ni Matthias na delikado ito, dahil kapag napagsama-sama ang napakaraming magic stone, maaari itong magdulot ng isang napakalaking pagsabog. Alam ni Matthias na hindi pa sapat ang mga magic stone na kanilang nakolekta upang sirain ang isang kaharian. Pagkatapos noon, nakaisip siya ng plano upang mailigtas ang mga tao at talunin ang mga demonyo. Pagmasid niyang mabuti ang mapa ng lungsod bilang paghahanda sa labanan. Ipinaliwanag ni Matthias na ang pandaman ng mga demonyo ay magkakaugnay, kaya nakikita at naririnig nila ang isa't isa. Nabalisa sina Rory at Alma. Ngunit kalmado si Matthias at sinabing mayroon siyang plano upang madaling maalis ang mga kalaban. Nagsimula ang misyon upang lipulin ang masasamang demonyo. Summoned ni Matthias ang isang dambuhalang sinag ng enerhiya na agad nagbigay babala sa mga demonyo. Inutusan ng pinuno ng mga demi-demons ang kanyang mga kasamahan na hanapin ang pinagmumulan ng mahika, kaya nagsimula silang maghanap at pamwesto. Subalit, nabitag sila nina Iris at Matthias, na umatake mula sa likuran. Sunod-sunod na natalo ang mga demonyo, at mabilis na nilipol ni Matthias ang lahat ng kalaban. Nalito ang mga demonyo at hindi nila kayang labanan ang kanyang mga atake. Ilang sandali bago ang laban, ipinapaliwanag ni Matthias ang kanyang plano kina Rory at Alma. Gagamitin daw niya si Iris bilang pain upang ilihis ang atensyon ng mga kalaban. Nainis si Iris dahil siya na naman ang kailangang maging pain. Gayunman, nagpatuloy ang laban, si Matthias ay nakikipagbakbakan, habang si Iris ay inakit ang mga kaaway palapit sa kanya. Magaling ang kanilang pagtutulungan kaya natalo nila ang napakaraming demonyo. Patuloy na nililinlang ni Iris ang mga kalaban. Habang palihim namang umatake sina Matthias, Alma, at Rory mula sa anino. Akala ng mga demonyo ay mag-isa lamang si Iris, hindi nila alam na may mga kakampi siyang lihim na tumutulong sa kanya. Nagtaka ang pinuno ng mga demi-demons kung paano sila madaling natalo. Pinaghinalaan niyang gumagamit ng mga bitag ang grupo ni Matthias. Sinubukan nilang hanapin ang mga kalaban, ngunit ginamit nina Alma at Rory ang mahika upang itago ang kanilang presensya. Nabigo ang mga demonyo na matuntun sila, hanggang sa isa-isa silang napatay. Biglang napagtanto ng pinuno kung paano sila natalo. Samantala, natalo na ng grupo ni Matthias ang 22 demonyo. Habang tinitingnan ng pinuno ang bangkay ng isa sa kanila, napansin niyang may dalawang magkaibang marka ng atake. Ipinabatid niya ito sa kanyang mga kasamahan at nagpasya siyang gamitin ang mga magic crystal upang wasakin ang buong lungsod. Ngunit bago niya maisakatuparan ang plano, biglang napatay ang isa pang demonyo, dumating ang S-rank adventurer na si Gilius. Inakala ng mga demonyo na siya ang nakatagong mamamatay tao. Naramdaman ni Matthias ang aura ng kanyang kaibigan at natuwa siya na may dumating na tulong. Dahil dito, nakapagsigawa si Matthias ng mga palihim na pag-atake mula sa likuran nang hindi napapansin. Sinubukang umatake ng mga demonyo kay Matthias, ngunit inihagis ni Iris ang kanyang sibat upang harangin sila. Pinuksa ni Matthias ang mas marami pang kalaban at nagpasalamat kay Iris sa mahusay na panlilinlang. Samantala, nakipaglaban si Gilius sa pinuno ng mga demi-demons. Ngunit napakalakas ng kalaban. Nasugatan si Gilius, kaya tinanong ni Matthias kung kailangan niya ng tulong. Tumanggi si Gilius at nagpasyang ipagpatuloy ang laban ng mag-isa. Pagkatapos noon, tiningnan ng pinuno ng mga demi-demons nang may pang-uuyam ang mga tao. Kasunod nito, kapwa nila pinataas ang kanilang pisikal na lakas at nagsagupaan ng kamao. Walang nakalalamang sa kanilang dalawa, ngunit matibay ang paniniwala ni Matthias na mananalo ang kanyang kaibigan na si Gilius. Maya-maya, naitulak si Gilius paatras at ininsulto siya ng demonyo. Nagalit si Gilius at ipinakita niya ang isang bagong teknik na nagdulot ng malubhang pinsala sa pinuno ng mga demi-demons. Ngunit dahil sa sobrang pagod, naubos ang lakas ni Gilius, at tinamaan siya ng matalim na hiwa ng espada ng kalaban. Sa kabila ng sugat, nanatiling matatag si Gilius at sinugod ang demonyo gamit ang natitira niyang lakas. Pareho silang sugatan ng malubha, ngunit pareho ring determinado na manalo. Sa huli, sabay nilang pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan at nagsalpukan ang kanilang mga espada. Biglang sumikat ang araw, at sa huling sandali, nagtagumpay si Gilius sa laban. Lumapit si Matthias at binati siya sa pagkapanalo, iniisip na tapos na ang lahat.
Ngunit biglang bumukas ang mga mata ng demonyo bago ito tuluyang mamatay. Nagising ito at tinangkang salakayin sina Rory at Alma, ngunit naagapan sila ni Matthias at nailigtas sa oras. Naramdaman ni Matthias ang mas malakas na aura kaysa kanina. At nagsalita ang demonyo, ang kanyang katawan ay kontrolado ng isang mas makapangyarihang demonyo. Ginamit ng nasabing nilalang ang bangkay bilang kasangkapan upang magpadala ng mensahe kay Matthias. Alam ni Matthias na tanging isang espesyal na demonyo lamang ang may kakayahang gumamit ng ganoong klaseng mahika. Biglang humingi ng tulong si Gilius, kaya dali-daling nilapitan siya ni Matthias upang pagalingin. Matapos ang ilang sandali, tuluyan nang gumaling si Gilius at nagpasalamat kay Matthias. Samantala, nagising mula sa hypnosis spell ang mga mamamayan ng Fokia at naguluhan sa nangyari. Ipinaliwanag ni Gilius na siya na ang humawak sa sitwasyon, at binanggit niya ang Emergency Authorization Law. Napag-alaman ng grupo ni Matthias na pansamantala na siyang come-in sa estado. Pagkatapos, pumili si Gilius ng bagong pinuno upang mamuno sa bayan, na ikinagulat ng grupo ni Matthias. Pagkaraan, tinanggap ni Matthias ang guild-issued permit na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na makapasok sa Fokia District. Nagpasalamat siya kay Gilius, at nagpaalam sila sa isa't isa. Maya-maya, nagsimula si Matthias sa isang panibagong paglalakbay upang hanapin ang kanyang mahiwagang kagamitan. Pagdating nila sa isang sinaunang guho, namangha si Matthias sa napakalaking estrukturang tila isang inabandonang mansyon. Hindi niya binanggit na siya mismo ang nagtayo nito noon. Huminto sila sa harap ng isang piramide, ngunit walang anumang daan papasok. Sinabi ni Matthias na kapag binigyan ng mahika ang piramide, lilito ang pasukan, kaya't inihagis niya ang kanyang mahika, at nagsimulang lumutang ang piramide habang nabubuo ang isang daan patungo sa mga guho. Namangha si Rory kay Matthias at tinawag niya itong isang henyo. Pagkatapos noon, nagpa siya si Matthias na tumalon sa isang madilim na hukay, kaya sumunod din ang mga babae matapos gumamit ng body amplification spell. Tumalon din si Iris at nabasag pa ang lupa sa lakas ng kanyang bagsak. Pagdating nila sa ilalim, natagpuan nila ang magic device na gawa ni Matthias. Sinabi niya sa mga babae na maaari silang maghanap ng mga magic item habang siya ay ina-activate ang aparato. Na-inspire sina Alma at Rory na maghanap ng kayamanan, habang si Iris naman ay nagsimulang maghalughog dahil gusto niyang makahanap ng pagkain. Inactivate ni Matthias ang kanyang aparato, at natagpuan ni Rory ang isang lumang espada mula sa nakaraang buhay ni Matthias. Nababahala si Matthias dahil alam niyang walang silbi ang espada. Naalala niya noong nakaraan, may panahon siyang gumagawa ng mga sandatang magaganda sa paningin. Ngunit mahina sa labanan. Kasunod nito, nakakita si Alma ng isang napakalaking sibat, ngunit ipinaliwanag ni Matthias na ito ay may napakaraming depekto, maaari pa nitong patayin ang sino mang gagamit nito. Nagulat si Alma, at biglang lumitaw si Iris na may dalang mga delatang pagkain na libu-libong taon ng luma. Pagbukas niya ng isa, nawalan siya ng malay dahil sa amoy. Pagkatapos nito, inactivate muli ni Matthias ang mahiwagang aparato, at nagsimulang yanijin ng lupa. Sinabi ni Matthias na gusto niyang subaybayan ang mahikang enerhiya ng pinuno ng mga demonyo mula sa Melkia. Lumitaw sa aparato ang napakaraming datos, at nalaman ni Rory na ang demonyong hinahanap nila ay ang pinakamapanganib at pinakamalakas sa lahat. Ipinaliwanag ni Matthias na malamang ay nagsisimula na itong magplano upang lipulin ang buong sangkatauhan, at maaari nilang gamitin ang magic crystal upang matuntun ito. Naalala ni Alma ang magic crystal na kanilang nakuha mula sa dungeon, kaya inilagay ni Matthias iyon sa aparato. Biglang kumidlat at nag-overload ang sistema, nag-alarma ang makina at nagliwanag ng pula ang paligid. Natuklasan ni Matthias na malapit nang mabasag ang selyo ng demonyong si Zardies. Ipinahayag niya na sa kasalukuyan, si Zardies ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Nabahala ang mga babae at hindi makapaniwala na may demonyong mas malakas kay Matthias. Ipinaliwanag ni Matthias na maaari silang gumamit ng immortal spell upang makapagsanay sa loob ng daan-daang taon para matalo si Zardies. Ngunit habang sila ay nagsasanay, halos lahat ng tao ay mawawala, at kakailanganin nilang maliyang itayo ang sangkatauhan. Bagamat natakot sina Rory, Alma, at Iris, wala nang ibang plano si Matthias kundi ang mag-ensayo sa loob ng daan-daang taon upang ihanda ang sarili sa paparating na laban.
Biglang nagmungkahi si Iris ng isang ideya, hanapin daw nila ang isang makapangyarihang sandata. Kaya naisip ni Matthias na hanapin ang alamat na espada na siya mismo ang gumawa sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, sinimulan niyang hanapin ang lumang espada sa Royal Chamber. Samantala, sa kabilang panig, nakalaya na si Zardies, ang demonyong matagal nang nakaselyo. Pagbalik ni Matthias, ibinigay niya kina Alma at Rory ang mga kristal na may kakayahang matukoy ang presensya ng kanyang espada. Bigla nilang naramdaman ang napakalakas na aura ni Zardies. Sinabi ni Matthias na kailangan nilang matagpuan agad ang alamat na espada bago pa man sila maagapan. Determinado siyang harangin si Zardies, kahit na mga hulugan iyon ng panganib sa kanyang buhay. Bago sila makarating sa kabisera, sinabi ni Rory na sila na ni Alma ang magdadala ng espada sa kanya. Nagtiwala si Matthias sa kanyang mga kasama at sinimulan nila ang kanilang plano. Habang naglalakbay, sina Rory at Alma ay nagtangkang pumasok sa Royal Chamber ngunit nagulat sila nang makita ang malakas na barrier na nagpoprotekta dito. Sa kabila ng kaba, nagawa nilang makalusot sa loob gamit ang kanilang mahika. Samantala, inihahanda ni Matthias ang kanyang pag-atake. Pinalakas niya ang kanyang espada at sinabi kay Iris na gagamit siya ng mahikang atake upang pigilan ang space spell ni Zardies. Hindi siya sigurado kung magiging matagumpay ito, ngunit umaasa siyang makakakuha ng sapat na oras. Makikita sina Alma at Rory na patakbong papunta sa Royal Palace. Nag-aalala si Alma kung kakayanin nilang buksan ang Royal Chamber, ngunit pinalakas ng loob siya ni Rory at sinabing magagawa nila ito. Habang tumatalon sila sa bubungan ng isang bahay, biglang naramdaman ni Rory ang aura ng isang demonyo. Samantala, sinalubong ni Matthias ang mahikang pag-atake ni Zardies, ngunit napakalakas nito at hindi niya napigilan ang pag-teleport ng kalaban. Biglang lumitaw si Zardies sa langit, at nang makita ito ni Matthias, inutusan niya si Iris na atakihin si Zardies gamit ang Breath of Fire. Agad naghanda si Iris ng napakalakas na apoy, at sinabi ni Matthias na agad siyang tumakas pagkatapos ng pag-atake. Inilunsad ni Iris ang buong lakas ng kanyang fire breath at nagdulot ito ng napakalaking pagsabog. Nataranta ang mga mamamayan, at sina Rory at Alma ay tumakbo ng mas mabilis papunta sa Royal Palace. Ngunit hindi pa rin natalo si Zardies. Tiningnan niya si Matthias nang may pangungot siya at sinabi, "Papatayin kita ng napakadali." Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang espada mula sa item box. Sinubukan ni Matthias na unang umatake, ngunit nasangga ito ni Zardies gamit ang isang mabilis na sword slash. Tumilapon ang espada ni Zardies papunta kay Iris, ngunit agad iyon hinarang ni Matthias gamit ang sunod-sunod na barrier spells. Muling umatake si Zardies kay Matthias at napansin niya na mas mahina na ito kumpara noong siya pa si Gaia sa nakaraang buhay. Samantala, sa Royal Palace, dumating na sina Rory at Alma at nakiusap sa mga bantay na papasukin sila sa Royal Chamber. Tumanggi ang mga bantay at agad tumawag ng karagdagang puwersa para sa backup. Bigla namang lumitaw ang hari, at agad na sinabi ni Rory sa kanya ang tungkol sa demonyong si Zardies. Ipinahintulot ng hari na makapasok sila sa Royal Chamber, at labis silang nagpasalamat. Samantala, patuloy na ipinagtatanggol ni Matthias ang sarili laban sa mabibigat na atake ni Zardies. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong umatake at malubha siyang nasugatan. Inaasahan ni Zardies na mas malakas si Matthias, ngunit nasaktan ito ng husto. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Iris. Kahit sugatan, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Matthias, sinusubukang bumili ng oras, kahit alam niyang napakalayo ng agwat ng lakas nila. Labis na nadismaya si Zardies dahil ang dating pinakamakapangyarihang si Gaia ay ngayoy mahina ng batang lalaki lamang. Bigla namang nagpasya si Matthias na isakripisyo ang sariling buhay upang talunin si Zardies at mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, hinahanap ni Rory at Alma ang mahiwagang sandata. Biglang nagliwanag ang mahiwagang bato ni Rory, at natuklasan nila ang legendary Sword of Gaia. Agad silang nagmadali upang dalhin ito kay Matthias na patuloy na nakikipaglaban kay Zardies. Naramdaman ni Zardies na may pinaghahandaan si Matthias, kaya't inatake niya ang harang ng kaharian. Nawala sa konsentrasyon si Matthias, at ginamit ni Zardies ang pagkakataon upang gamitin ang kahinaan nito. Plano ni Zardies na wasakin ang barrier ng kaharian.
Bigla namang napagtanto ni Matthias na kaya ni Zardias buhayin muli ang mga patay na demonyo. Maya-maya'y lumitaw ang isang nabuhay na demonyo at tinangkang atakihin si Rory. Agad na panyanan ni Alma ang halimaw at nailagay ito sa bitag. Tumama ang mga pana at napatay nila ang demonyo, ngunit isa pang demonyo ang lumitaw. Ipinagbanta nito na papatayin ang mga bihag kung hindi nila ibibigay ang mahiwagang sandata. Nahulog sa panganib sina Rory at Alma, habang nagulat naman si Matthias sa pagbabalik ng mga patay na demonyo. Sinubukang muling wasakin ni Zardias ang barrier ngunit nilinlang lamang niya si Matthias, dahil ang tunay niyang target ay si Iris. Halos wala ng oras si Matthias upang makaiwas at siya ay naipit sa labanan. Tinawanan siya ng demonyo dahil patuloy pa rin siyang nagtatanggol sa mga mahihinang tao. Samantala, handa ng isakripisyo ng mga bihag ang kanilang buhay, ngunit nagpa siya sina Rory at Alma na ibigay ang kanilang sandata upang makaligtas ang lahat. Habang humihina na si Matthias, umaasa siyang may hahatid ni Rory at Alma ang kanyang espada sa tamang oras. Sa kabila ng pagod at sugat, hindi siya sumuko. Naalala niya ang tiwala ng kanyang mga kaibigan, at muling nagpa siya na ipagpatuloy ang laban kahit buhay niya ang kapalit. Sa gitna ng matinding labanan, dumating sina Edward at ang iba pang mag-aaral upang tumulong. Sama-sama nilang inatake si Zardias, at nagtagumpay silang pahinain ang makapangyarihang demonyo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Alma na tamaan siya ng malalakas na pana. Habang ang iba pang estudyante ay nagtulungan upang atali ang halimaw. Makikita natin si Matthias na ginagawang mahika ang bahagi ng kanyang life energy upang patuloy na makipaglaban sa demonyo. Lubos niyang pinagkatiwalaan sina Alma at Rory na magdadala ng kanyang espada. Sabay silang umatake ni Iris, ngunit napigilan ang atake nito at bumagsak siya sa lupa. Sinabi ni Iris na dapat agad ihagis ni Alma at Rory ang espada kay Matthias. Nang mahawakan na ni Matthias ang espada, bigla siyang tinamaan ng matinding atake ni Zardias. Nasaksak siya ng demonyo at agad na bumagsak. Nagulat at nanlumo ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala sina Alma at Rory na patay na ang kanilang huling pag-asa. Naluha si Rory at napasigaw sa pangalan ni Matthias habang umiiyak. Biglang nagliwanag ang legendary sword, at sa isang iglap, gumaling ang mga sugat ni Matthias. Ipinaliwanag niya na ang espada ay nag-a-activate lamang sa oras ng kanyang kamatayan. Masayang-masaya siya na muling nakuha ang kanyang obra maestra, dahil nagbibigay ito ng napakalaking lakas ng mahika, parang epekto ng steroids. Naging mas mabilis at mas malakas si Matthias, kaya't nagulat si Zardias sa kapangyarihang ipinamalas niya. Ayaw tanggapin ni Zardias na kaya siyang daijin ng isang tao, ngunit sinabi ni Matthias na siya ang pinakamalakas na bayani na may tatak ng kabiguan. Sa isang malakas na hampas ng espada, tinalo niya si Zardias. Bago mamatay ang demonyo, sinabi nito na may iba pang mga Chaos Demons na kasing lakas niya. Sa huli, nagtagumpay si Matthias, at labis ang tuwa ni Rory nang makita niyang buhay pa ito. Namula si Matthias habang muling nagdugo ang kanyang mga sugat. Dumating din si Headmaster Edward at binati si Matthias sa kanyang tagumpay. Sinabi niya na walang sino mang nasaktan at ang tanging kailangang ayusin ay ang mga gusaling nasira sa laban. Matapos iyon, sinabi ni Matthias na may natitirang mahika pa ang legendary sword, kaya't ginamit niya ito hanggang maubos. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog at nagdulot ng malawak na pinsala, na ikinagulat ng lahat. Kinabukasan, naghanda si Matthias at nagpunta ang mga babae upang bisitahin siya. Binuksan niya ang pinto at sabay silang bumati ng magandang umaga. Pagkatapos, nagtungo silang lahat upang makipagkita sa hari. Ibinigay ng hari ang gantimpala kay Matthias bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Ngunit sinabi ni Matthias na nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang adventurer, at natuwa siya nang hindi na hiningi ng hari pabalik ang espada dahil wala na itong mahika. Humiling naman si Alma ng maraming kayamanan bilang gantimpala, habang nahiya si Rory sa kanya. Si Iris naman ay simpleng naghangad lang ng masasarap na pagkain. Kalaunan, naglibot sila sa Royal Chamber upang maghanap ng anumang bagay na maaaring magamit. Ngunit sinabi ni Matthias na wala siyang nakitang mahalaga, at sumang-ayon naman si Iris na wala ring interes sa mga iyon. Napagtanto ni Iris na may nakatusok na palaso sa kanyang ulo, kaya naalala ni Matthias ang mga alaala ng kanyang lumang pana. Dahil dito,
Naisip niyang ibigay iyon kay Alma bilang regalo. Nalaman ni Matthias na dinala ng mga kaibigan niya ang kalaw-angin na pana sa isang trading house. At inakala nilang natunaw na ito. Ngunit sinabi ng nagbebenta na naaalala pa niya ang pana. Pagkatapos, ipinakita nito ang isang blok ng metal. Agad na gusto itong bilhin ni Matthias dahil plano niyang gamitin iyon upang gumawa ng bagong pana para kay Alma. Habang nag-iikot, nakakita si Iris ng isang napakalaking kristal at nakiusap kay Matthias na bilhin ito bilang souvenir. Binili ni Matthias ang higanteng kristal at ibinigay iyon kay Iris bilang regalo. Pagkaraan, sinabi ni Alma na may tinitingnan si Rory na mukhang kawili-wili. Kaya binigyan niya si Matthias ng ideya na gumawa ng alahas gamit ang natirang kristal. Matapos ang kanilang pamimili, dumating si Headmaster Edward na may masamang balita. Ipinakita ng pinuno ng mga kabalyero ang isang kahoy na manika at ipinaliwanag na sa lalong madaling panahon, 300 kahoy na manika ang aatake sa kaharian. Sinuri ni Matthias ang manika at natuklasan niyang naglalaman ito ng enerhiya ng buhay ng tao. Dahil dito, pinaghinalaan nila na ang kaharian ng Seal ay kontrolado ng mga demonyo. Kaya binigyan si Matthias ng bagong misyon. Kinagabihan, gusto ni Matthias na ibigay kay Rory ang alahas na siya mismo ang gumawa. Ipinikit ni Rory ang kanyang mga mata, at inilagay ni Matthias ang mahiwagang kwintas sa kanyang leeg. Labis ang tuwa ni Rory sa Reg along iyon, at taos-puso siyang nagpasalamat kay Matthias.